Isang lasing na babae, upang tulungan ang kanyang kaibigan na parusahan ang isang hindi tapat na lalaki, ay kinuha ang bote ng hair growth spray at direktang inispray sa mukha niya. Hindi pinansin ng lalaki, ngunit ng sumunod na araw ay nangingisda siya at natuklasan niyang puno ng makapal na bigote ang kanyang mukha. Si Han So-jin ay isang genetic researcher. Sa kanyang trabaho, mayroon siyang napakatalinong utak, ngunit ang kanyang buhay pag-ibig ay ganap na magulo. Kung hindi siya niloloko, ay nasa daan siya upang lokohin. Naniniwala si Han So-jin na ang pagkabigo ng pag-ibig ay hindi niya kasalanan. Kung mayroon man siyang kasalanan, ito ay ang mga lalaki sa tabi niya na hindi ang kanyang kapalaran. Sa pamamagitan ng pananaliksik, natuklasan ni Han So-jin. Bawat tao ay may nakatakdang kapareha na tugma sa kanilang EV. Kung ma-decode lang ang AT code, mahahanap ang kanilang nakatakdang kapareha. Ang kanyang gina-matched partner ay isang matangkad, payat na lalaki na may double eyelids at makapal na buhok, takot sa init ngunit madaling magalit. Ipinakilala ni Han So-jin na sa sandaling ma-decode ang EV, hindi na magdurusa ang mga tao dahil sa pag-ibig. Sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng meeting room at pumasok ang isang lalaki na may dalang malaking baukwet ng bulaklak. Alam ni Han So-jin na siya ang kanyang nakatakdang kapareha, ngunit kakaiba, hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng lalaki. Nagising si Han So-jin ng gulat na pagtanto na ang lahat ay isang panaginip lamang, ngunit sa kabutihang palad. Nagulat si Han So-jin nang malaman niyang huli na siya sa pakikipag-date sa kanyang kasintahan na perpektong naitugma ng EI, kaya dali-dali siyang pumunta upang makipagkita sa kanya. Nang magkita sila, agad na ipinakita ni Han So-jin ang kanyang Key Perfect Hair Growth Spray na binuo sa pamamagitan ng masusing pananaliksik at perpektong tugma sa EI. Para sa mga may malubhang pagkalagas ng buhok, kailangan lang nilang ispray at pagkatapos ng 7 oras ay tutubo ang isang makapal na buhok na parang balahibo ng kuneho. Ipinagmalaki ni Han So-jin sa kanyang kasintahan na napakabuti na may girlfriend siyang nagre-research ng genius. Ngunit sa hindi inaasahan, ginulantang siya ng kanyang kasintahan nang bigla itong makipaghiwalay. Inamin niya na hindi kailanman naging uri niya si Han So-jin at sawa na siya sa patuloy niyang pag-uusap tungkol sa EI. Binatikos din niya na kinolekta ni Han So-jin ang 10 nahulog na buhok, tissue na pinampunan sa ilong at maging ang earlobe niya para sa kanyang pananaliksik na dahilan upang hindi siya makapunta sa banyo ng normal. Iginiit niya na hindi girlfriend si Han So-jin kundi isang stalker. Paliwanag ni Han So-jin na ginawa lang niya iyon para suriin ang pagiging tugma ng AED sa pagitan nilang dalawa. Agad siyang kinutya ng kanyang kasintahan na kung ganoon, mas mabuti pang magpahula siya o magpabasa ng horoscope. Pagkatapos ay agad siyang nagpasya na makipaghiwalay. Hawak ni Han So-jin ang bote ng pampatubo ng buhok at nagmakaawa na huwag siyang iwan. Sinabing ito ang resulta ng maraming buwan ng pananaliksik, ngunit nang uyam ang traidor na kasintahan. Na sinabing mas gusto niya ang isang babae na pupuri sa kanyang kagandahan kahit na nalalagas ang kanyang buhok. Isang taong nagsisikap magsaliksik ng pampatubo ng buhok para sa kanya. Pagkasabi nito ay umalis siya at itinapon ang bote ng pampatubo ng buhok. Hinabol siya ni Han So-jin, sinisigawan siya na walang konsensya. Ginawa niya ang lahat para pasayahin ang kanyang pamilya, ngunit ngayon ay aalis na siya. Hindi ito patas para sa kanya. Nakita ni Shin Byung-woo, isang lalaking nakaupo sa kotse, ang pagtatalo ng dalawa. Dahil sa pagkabagot, itinuring ni Shin Byung-woo ang paghihiwalay na ito bilang isang pelikula para lang pampalipas oras. Lumabas na si Shin Byung-woo ay isang gwapong lalaki at anak din ng direktor ng ospital. Ngunit isa siyang babaero. Nagkaroon na siya ng maraming kasintahan, ngunit wala ni isa sa kanila ang nakapasok sa kanyang puso. Mahal niya kapag masaya siya at makikipaghiwalay kapag hindi. At pinakakinaiinisan ang pagkakagapos o pagkapit. Nang gabing iyon, ang kasintahan ni Shin Byung-woo at mga kaibigan ay nagpunta upang uminom sa isang bar at sinundo niya ito. Ngunit tumanggi siyang pumasok at diretsong sinabi na maghihintay lang siya ng 30 minuto sa labas ng pinto. At kung lumampas ang oras ay aalis siya kaagad. Nakita ni Shin Byung-woo si Han So-jin na inabandona ng kanyang kasintahan at umiiyak mag-isa at muntik na siyang masagasaan ng sasakyan. Nag-ilaw siya upang magbigay babala. Eksaktong 30 minuto, hindi lumabas ang kasintahan kaya umalis agad si Shin Byung-woo. Nang dumaan siya kay Han So-jin habang nagmamaneho, nang uyam pa siya na ang pagiging distracted ay tila katangian niya. Kinaumagahan, habang papunta sa trabaho, nakatanggap si Shin Byung-woo ng tawag mula sa kanyang kasintahan. Sinisi siya nito sa pag-iwan sa kanya sa bar noong nakaraang gabi. Ngayon ay kailangan nilang magkita sa lahat ng paraan. Hindi na makatiis sa abala, diretsahang iniutos ni Shin Byung-woo. Pagkalipas ng 30 segundo, anong estranghero? Gusto kong makipaghiwalay sa iyo. Pagkalipas ng 30 segundo ay papatayin ko. Pagkalipas ng 30 segundo, matigas na pinatay ni Shin Byung-woo ang telepono. Pagkatapos ay masayang tinanggap ang tasa ng kape na inihanda ng nurse at ipinagpatuloy ang paggamit ng kanyang alindog bilang isang doktor. Sa kabilang banda, si Han So-jin ay labis na nagdurusa at walang ganang kumain. Gayunpaman, naniniwala pa rin siya na babalik ang kanyang dating kasintahan dahil mayroon silang genetic attraction sa isa't isa. Natural niyang tatanggihan ang iba. Sa sandaling ito, biglang sumigaw ang katulong ng matuklasan niya sa pinakabagong genetic report ng kanyang dating kasintahan ang gene ng isang babaero. Hindi lang iyon, lahat ng dating kasintahan ni Han So-jin ay mayroon ding gene na ito na nagpapakita na siya ay laging naaakit sa mga manluloko. Lubos na naapektuhan, nagpunta si Han So-jin upang uminom para makalimot. Kasabay nito, malungkot din ang kasintahan ni Shin Byung-woo dahil sa usaping pag-ibig at nagpunta sa bar upang mag-inom para gumaan ang loob. Sinisi niya si Shin Byung-woo na masama. Sa kalasingan, gusto ni Han So-jin na tulungan ang kasintahan ni Shin Byung-woo na makakuha ng katarungan, kaya hinilan niya ang kanyang kaibigan na lasing din upang hanapin si Shin Byung-woo. Tatlo sila na nagtatagu-taguan patungo sa bahay ni Shin Byung-woo. Noon
Noon, si Shim Yeon-woo ay nakaupo at nagbubuo ng jigsaw puzzle at naabala sila. Hindi siya masaya nang buksan niya ang pinto at makita ang dalawang lasing, lalo siyang nainis. Tatlong kasintahan ang sumugod kay Shim Yeon-woo, umiiyak at nagmamakaawa na magkabalikan. Samantala, lasing na lasing si Han So-jin at nakaupo sa pintuan, hindi makapasok. Tanging ang isang paa niya ang nakasabit pa sa pintuan, pilit na bumabangon upang makapasok sa bahay. Itinulak ni Shim Yeon-woo ang umiiyak niyang kasintahan at diretsahang sinabi na hindi niya gusto ang mga babaeng nagpapakamaarte. Inihayag ng kasintahan na si Shim Yeon-woo ang kanyang tadhana at hindi siya mabubuhay kung wala ito. Sumagot si Shim Yeon-woo na hindi siya naniniwala sa tinatawag na tadhana at tanging ang mga taong walang kumpiyansa sa sarili ang gumagamit nito bilang dahilan. Ang mga salita ni Shim Yeon-woo ay nagpagalit kay Han So-jin na naniniwala sa teorya ng tadhana. Inalis niya ang chopstick na nakasabit sa kanyang buhok at inakusahan si Shim Yeon-woo na isang taong hindi marunong magmahal ng totoo, kaya madali siyang nakikipaghiwalay. Ang uri ng taong tulad mo ay hindi karapat-dapat sa pag-ibig. Pagkasabi nito ay itinapon niya ang chopstick, kinuha ang super hair growth spray at sumugod kay Shim Yeon-woo, "Sumpeng ka, maging pangit ka." Nagulat si Shim Yeon-woo nang mabangga ang mesa at natapon ang jigsaw puzzle. Ngunit hindi pa rin siya nakatakas sa pag-spray ng hair growth spray ni Han So-jin. Agad na kumalat ang lamig sa kanyang mukha. Nakita ng kaibigan ni Han So-jin na nagkakagulo siya, kaya dali-dali siyang hinila palabas ng bahay. Agad na hinugasan ni Shim Yeon-woo ang hindi kilalang likido sa kanyang mukha. Kinuha niya ang bote ng hair growth spray ni Han So-jin. Inamoy ngunit walang naamoy na abnormal. Ipinapalagay niya na walang nakakalaso na kemikal. Pagkatapos ay kinuha niya ang sapatos na iniwan ni Han So-jin, binalot ito at nagpa siya. Huwag na niyang makikita ang baliw na babaeng iyon. Kinaumagahan, nagising si Han So-jin na amnesia. Naaalala lang na hinila siya ng kaibigan niya sa elevator. Ganap niyang nakalimutan ang lahat. Ipinaalala sa kanya ng kanyang kaibigan ang nangyari kahapon, na nagpaalala sa kanya na nag-spray siya ng pampatubo ng buhok sa mukha ni Shim Yeon-woo. Sa panig ni Shim Yeon-woo, lumalala ang kanyang sitwasyon. Nalaman niyang ang buhok sa kanyang magkabilang pilipis na kakabago lang ahitin noong nakaraang araw ay tumubo na bilang makapal na balbas, lalo na sa bahaging nasprayan. Ito ang nagpakumbinsi sa kanya na ang salarin ay ang bote ng pampatubo ng buhok ni Han So-jin. Wala namang alam si Han So-jin at nagkataon pang nakita niya ang kanyang dating kasintahan at isang batang kasamahan na magkasama. Sa puntong ito lang niya napagtanto na siya ay niloko. Ngunit sinisi siya ng kanyang dating kasintahan, sinabing ang kanyang genetic theory mismo ang pumilit sa kanyang mga dating kasintahan na magtaksil. Nagalit si Han So-jin at diretsahang sinabi sa kanya na ang kanyang problema ay hindi pagkalagas ng buhok kundi ang pagdadala ng jin ng pagkalagas ng buhok. Sa loob ng 3 taon, tuluyan ng malalagas ang kanyang buhok at hindi natutubo muli. Ang kanyang mga anak ay magmamana rin ng pagkalagas ng buhok. Hindi lang iyon, mayroon din siyang jin na nagdudulot ng prostate cancer at napakataas ng posibilidad na magkasakit siya pagkalipas ng 40 taong gulang. Binalaan ni Han So-jin na sa kasalukuyan ay hindi pa malinaw ang mga sintomas, ngunit sa paglipas ng panahon, haharapin niya ang lahat ng sinabi niya. Nagdusa ang dating kasintahan ni Han So-jin sa kanyang pagpapahalaga sa sarili at nagplano siyang saktan si Han So-jin. Ngunit sa kabutihang palad, dumating ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, si Seo Kang-hoon, at pinigilan siya. Dinala ni Seo Kang-hoon si Han So-jin sa kanyang tindahan upang kumain at sabay na pinayuhan siya na upang maiwasan ang masaktan muli. Mula ngayon, kung nais niyang magmahal ng kahit sino, kailangan niyang ipasuri muna ito sa kanya. Kung sabihin niya na hindi maganda ang taong iyon, hindi na dapat ipagpatuloy ni Han So-jin ang relasyon. Kasabay nito, nagising si Shim Yeon-woo at natakot. Napagtanto na ang kanyang bigote sa magkabilang gilid ng mukha ay lalong lumalago, tulad ng sumpa ni Han So-jin na naging makapal na balbas. Hindi matiis ni Shim Yeon-woo ang pangit na balbas na ito, kaya nagpunta siya sa trabaho. Upang takpan ang kanyang balbas at maiwasan ang pagharap sa iba, dali-dali niyang isinara ang pinto ng opisina at inahitan ang kanyang balbas. Naisip niya na para lubusang malutas ang problema, kailangan niyang hanapin si Han So-jin, ngunit nag-alala siya kung saan siya hahanapin. Pagkatapos, itinalaga ng tadhana na muli silang magkita. Nakatanggap si Han So-jin ng mensahe mula sa kanyang superior na humihiling sa kanya na dumalo sa isang pulong kasama ang kanilang kasamang doktor. Nang pumasok siya sa bulwagan, hindi niya inakala na ang doktor ay si Shim Yeon-woo. Mukha siyang balisa at sinubukan niyang iwasan ang kanyang tingin. Sa totoo lang, nakilala na ni Shim Yeon-woo si Han So-jin pagkapasok pa lang niya, ngunit natatakot siyang hindi niya aaminin ang ginawa niya, kaya nagpa siyang magkunwaring hindi siya nakikilala. Pagtapos niyang makalikom ng sapat na ebidensya, saka pa lang niya ilalabas ang ginawa ni Han So-jin. Dahil nakita ni Han So-jin na walang intensyong manisi si Shim Yeon-woo, inakala niya na hindi siya nakikilala nito bilang ang baliw na babae noong gabing iyon. Kaya nagsimula siyang magpalamig at sinubukan niyang tanungin si Shim Yeon-woo tungkol sa pagtubo ng balbas sa kanyang mukha. Tinanong niya kung mayroon sa pamilya nito ang may kondisyong hypertrichosis. Nang hindi alam ni Shim Yeon-woo kung paano sasagutin, isang grupo ng mga tao ang bumaba sa hagdan at sa kasamaang palad ay napagitnaan sina Han So-jin at Shim Yeon-woo. Nang marinig ang usapan ng mga tao sa paligid tungkol sa problema sa pagtubo ng buhok, naging labis na sensitibo si Shim Yeon-woo at agad na nagtanong kung ano ang kanilang pinag-aaralan. Ipinaliwanag ni Han So-jin na pinag-aaralan nila isang customized hair growth essence ayon sa SAE na tinatawag na Super Hair Growth Water. Ipinakita ng clinical trials na napakabisa ng tubig na ito. Pagkalipas lang ng 7 oras, tumubo ang makapal na buhok na parang balahibo ng kuneho. Agad na nagulantang si Shim Yeon-woo at hindi na makapaghintay na magtanong kung ano ang mangyayari kapag ginamit ito sa tao. Hindi lang buhok, pati kilay, balbas, buhok sa ilong, at buhok sa tiyan ay pwedeng kumapal. Pagkatapos
Matapos marinig ito, desperado si Shim Yeon-woo, ngunit pilit pa ring gumiti. Sinabi niya sa sarili na sa modernong teknolohiya, ang pagtanggal ng buhok sa pamamagitan ng wax, hair removal cream, at iba pang pamamaraan ay tiyak na hindi mahirap alisin ang kaunting buhok sa isang bahagi ng kanyang mukha. Matapos mag-usap tungkol sa buhok, bumalik sila sa pangunahing paksa. Binanggit ni Shim Yeon-woo ang kaso ng isang buntis na nagngangalang Gina sa kanyang ospital, na natuklasan na may chromosome abnormality. Malaki ang posibilidad na mamamatay ang sanggol bago ipanganak, at kung mabuhay man, napakababa ng survival rate, at kung sakali mang mabuhay, magkakaroon ang bata ng kapansanan. Sinabi ni Shim Yeon-woo na irerekomenda niya kay Gina na ipa-abort ang sanggol. Naalala ni Han So-jin ang isang katulad na kaso na kanyang naranasan noon. Isang araw lang nabuhay ang bata, ngunit nagdaos pa rin ng party ang mga magulang at inawit ang happy birthday sa kanilang anak. Ibinahagi ng mga magulang ng bata na kahit isang araw lang nila nakasama ang kanilang anak, hindi nila pinagsisihan ang desisyon nilang magkaroon ng anak. Naintindihan ni Shim Yeon-woo ang implikasyon ng mga salita ni Han So-jin, ngunit iginiit niya na sa kasong ito, hindi lang problema sa fetus ang mayroon, kundi maging ang ina, si Gina, ay may pulmonary arterial hypertension. Bilang isang obstetrician, inuuna niya palagi ang kalusugan ng buntis. Naguluhan si Han So-jin. Inakala niya na para sa ilang tao, ang sandali ng pagkikita sa kanilang mga anak ay mas mahalaga kaysa sa lahat ng bagay sa mundo. Ngunit nanindigan pa rin si Shim Yeon-woo na pagdating sa buhay, hindi dapat hayaang mangibabaw ang emosyon. Ang pinakamahalaga ay tiyakin ang kaligtasan ng ina. Bago umalis, nais pa ni Shim Yeon-woo na ipagpatuloy ang talakayan kay Han So-jin. Kaya humingi siya ng contact number ni Han So-jin. Pagkatapos ng trabaho, kinuha ni Han So-jin ang kanyang paboritong pabango upang ipaamoy sa aso. Sinabihan niya ang aso na hanapin ang lalaking may katulad na amoy upang mahanap ang kanyang genetically compatible partner. Tumigil ang aso sa tabi ng isang napakagwapong lalaki mula sa likuran. Nagagalak si Han So-jin nang biglang lumingon ang lalaki. Nagkatitigan sila at agad na nawala ang kanyang pag-asa. Walang iba kundi ang kanyang matalik na kaibigan mula pagkabata, si Seo Kang-hoon. Lumapit si Han So-jin upang amuyin si Seo Kang-hoon, ngunit wala siyang naamoy. Bago magpaalam, binigyan ni Seo Kang-hoon si Han So-jin ng bagong anti-pervert alarm whistle. Kailangan lang pindutin ni Han So-jin ang buton. Makakatanggap si Seo Kang-hoon ng signal ng tulong. Naantig si Han So-jin sa pagmamalasakit at pangangalaga ni Seo Kang-hoon. Alam niyang si Seo Kang-hoon ay isang taong handang isugal ang buhay niya para sa kanya, ngunit nakakahiya na mabait siya sa lahat. Sa kabilang banda, ipinaalam na ni Shim Yeon-woo kay Jin-sun ang kanyang kalagayan na kung ipagpapatuloy ang pagbubuntis, ang pulmonary arterial hypertension ni Jin-sun ay maaaring magdulot ng panganib sa buhay. Naintindihan ni Jin-sun na kahit ipanganak ang bata, napakaliit ng tsansa nitong mabuhay at malaki rin ang panganib na mamatay siya. Tinanong ni Jin-sun si Shim Yeon-woo kung ano ang dapat niyang gawin. Sumagot si Shim Yeon-woo na ito ang kanyang buhay at kailangan niyang gumawa ng sarili niyang desisyon, ngunit ayaw niya na pumili ang pasyente ng desisyon. Na pareho silang nasa panganib ng bata. Pagkatapos mag-usap, muling nakita ni Shim Yeon-woo ang isang dating kakilala, si Jang Mi-yoon, sa parking lot ng ospital, na bagong dating mula sa ibang bansa. Nagyakapan sila at masiglang nag-usap. Mukhang interesado si Jang Mi-yoon na maging kasintahan ni Shim Yeon-woo. Pagkatapos ng yakap, napansin ni Jang Mi-yoon na ang isang bahagi ng bigote ni Shim Yeon-woo ay tumubo ng maraming buhok, kaya dali-dali niyang tinakpan ang kanyang mukha at tumakbo sa kanyang sasakyan upang umuwi. Sa pagtingin sa salamin na may bagong tubong bigote, galit na tinawagan ni Shim Yeon-woo si Han So-jin. Nang makita ni Han So-jin ang pangalan ni Shim Yeon-woo sa screen, agad niyang naisip ang eksena ni Shim Yeon-woo na may mukhang puno ng bigote na nagtatanong sa kanya. Sagutin mo kaagad. Sinasabi ko sa iyo na sagutin mo. Pakinggan mo. Sa wakas, naglakas loob din siyang sagutin ang tawag. Sa oras na ito, hindi na makatiis si Shim Yeon-woo. Diretsahan niyang sinabi na ang E-Super Hair Growth Water ni Han So-jin ang nagpabago sa kanyang gene at hiniling niya kay Han So-jin na pumunta sa ospital bukas upang ipaliwanag kung bakit siya nagkaroon ng ganoong karaming buhok. Kinabukasan, pumunta si Han So-jin sa ospital. Agad na ibinalik ni Shim Yeon-woo ang bote ng pampatubo ng buhok sa kanya. Ibinalik ang bagay sa may-ari nito. Ikinatwira ni Han So-jin na mayroon siyang sleep behavior disorder na may rapid eye movement mula pagkabata at kung minsan ay walang malay siyang sinusunod ang nasa kanyang panaginip. Nagkunwari rin siyang inosente. Iginiit na hindi niya alam kung paano aksidenteng nasprayan ni Shim Yeon-woo ang kanyang sarili ng hair growth water. Nang makita ni Shim Yeon-woo na hindi pa rin umaamin si Han So-jin, inilabas niya ang sapatos na naiwan ni Han So-jin sa kanyang bahay noong gabing iyon na nagpapatunay na siya ang dahilan ng pagtubo ng kanyang balbas. Hindi makatanggi si Han So-jin, kaya hiniling niya kay Shim Yeon-woo na tanggalin ang kanyang maskara. Inis na ibinunyag ni Shim Yeon-woo ang kanyang balbas kay Han So-jin. Hindi inaasahan, iniabot ni Han So-jin ang kanyang kamay upang damhin ang lambot. Lumapit si Han So-jin kay Shim Yeon-woo at nagsimulang lumitaw ang kakaibang damdamin. Ibinigay ni Shim Yeon-woo ang dalawang sample ng balbas, isang normal na balbas at isang mutated balbas, at hiniling kay Han So-jin na mabilis na maghanap ng solusyon. Humingi ng paumanhin si Han So-jin sa kanyang bastos na pag-ugali matapos uminom, na naging dahilan upang maging isang lalaking may makapal na balbas si Shim Yeon-woo. Mukhang kopya ng rock and roll king
King na si Elvis. Matapos humingi ng paumanhin, masiglang kinuha ni Han Sojin ang mga kagamitan upang kumuha ng isa zero sample ng gin ni Shim Yeon-woo. Sa oras na ito, bigla siyang lumapit kay Shim Yeon-woo na nagpainit sa kapaligiran. Minamadali niya si Han Sojin na bilisan upang matulungan si Shim Yeon-woo na humupa. Pinuntahan ni Han Sojin ang bintana upang buksan, ngunit hindi niya mabuksan. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Shim Yeon-woo ang kanyang kamay at binuksan ang bintana. Tinitigan ni Han Sojin si Shim Yeon-woo na nakatayo ng napakalapit kaya bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya maialis ang kanyang mga mata kay Shim Yeon-woo. Gayunpaman, sa mismong sandali na dapat ay malambing, sinabi ni Shim Yeon-woo ang napakalamig na mga salita na humihiling sa kanya na sa loob ng 24 oras ay dapat makahanap ng solusyon para sa hair growth water. Kung walang sagot hanggang bukas ng 8 is, gagamit si Shim Yeon-woo ng ibang paraan para ayusin ito. Nang gabing iyon, umuwi si Shim Yeon-woo para maghapunan, ngunit naging napakalamig ng kanyang ina. Gusto ni Shim Yeon-woo na anyayahan ang kanyang ina na lumabas para kumain, ngunit sumagot lang ang kanyang ina na kung hindi babalik ang kanyang asawa, hindi siya pupunta kahit saan. Nang alalahanin ni Shim Yeon-woo ang kanyang pagkabata, isang araw na puno ng kaguluhan ang bumalik sa kanyang isipan. Nang araw na iyon, nakakalat ang basag na salamin sa sahig, at nahiwa ang paa ni Shim Yeon-woo ng isang piraso ng salamin. Sinabi sa kanya ng kanyang inang lasing na mula noon, hindi na babalik ang kanyang ama sa bahay, at magkasama silang dalawa ng kanyang ina. Ang masakit na damdaming iyon ang nagtulak kay Shim Yeon-woo na magpasya na pumunta sa restaurant ni Seo Kang-hoon upang uminom. Sa kalasingan, tinatanong ni Shim Yeon-woo si Seo Kang-hoon, ano ang pakiramdam ng magmalasakit sa isang tao lang. Nagpatuloy siya sa pagsasabi na kapag nagbago ang isang tao, dapat ding magbago ang isa pa. Pagkatapos saksihan ang kanyang ina na araw-araw na naghihintay ng walang pag-asa, naramdaman ni Shim Yeon-woo na mas kinamumuhian niya ang hindi pagbabago kaysa sa pagbabago. Nang marinig ito, mabilis na napagtanto ni Seo Kang-hoon na ito ang dahilan kung bakit laging nagpapalit ng kasintahan si Shim Yeon-woo. Pinayuhan niya si Shim Yeon-woo na subukang mamuhay mag-isa upang maramdaman iyon, ngunit hindi sumang-ayon si Shim Yeon-woo at diretsahang sinabi na gusto niya ang mga babae. Kinabukasan, bumalik si Lee Jin-sun sa ospital. Habang pinapanood ang iba pang mga buntis na dumadaan, labis na nalungkot si Lee Jin-sun at nagsimulang magkaroon ng mga negatibong pag-iisip. Sa isang misyon, si Seo Kang-hoon, isang bombero, ay iniligtas si Lee Jin-sun. Upang maiwasan ang anumang iba pang kapuspalad na insidente, bago umalis, iniwan ni Seo Kang-hoon ang kanyang numero ng telepono kay Lee Jin-sun, sinabing tawagan siya kung kinakailangan. Gustong pasalamatan ni Lee Jin-sun si Seo Kang-hoon sa pagtulong sa kanya bago siya magpasya na wakasan ang kanyang buhay. Ngunit sa oras na iyon, abala si Seo Kang-hoon sa isa pang misyon at hindi niya narinig ang telepono. Kasabay nito, natuklasan ni Han So-jin na si Lee Jin-sun ay may mga palatandaan ng isang jin na naugnay sa pagkawala ng kulay at agad na tinawagan si Shim Yeon-woo. Hindi naniwala si Shim Yeon-woo sa genetic theory na ipinakita ni Han So-jin, ngunit sa sandaling iyon, narinig niya ang sigaw ng nurse na may isang buntis na gustong magpakamatay. Agad na tumakbo si Shim Yeon-woo sa rooftop at natuklasan na si Lee Jin-sun nga iyon. Para iligtas si Lee Jin-sun, ginamit ni Shim Yeon-woo ang mga salita mismo ni Han So-jin upang kumbinsihin siya, rerespetuhin ko ang iyong kagustuhan. Kahit isang araw lang ang ibibigay sa akin, kasama ang aking anak, gagawin ko ang lahat upang magkita kayong mag-ina. Hindi makatiis si Lee Jin-sun sa sakit ng pagkawala ng kanyang anak, nananatili pa rin sa bingit ng rooftop at patuloy na nag-aalangan. Upang pakalmahin si Lee Jin-sun, umakyat din si Han So-jin sa tabi niya at pinayuhan si Lee Jin-sun na huwag sumuko. Nang makita na tila kumalma si Lee Jin-sun, iniabot ni Han So-jin ang kanyang kamay upang hilahin siya pabalik, ngunit sa huling sandali, nagbago ng isip si Lee Jin-sun. Mabilis na itinulak ni Han So-jin si Lee Jin-sun sa loob ng ligtas na lugar. Ngunit siya mismo ang nahulog. Sa sandali ng kamatayan at buhay, biglang sumugod si Shim Yeon-woo, mahigpit na niyakap si Han So-jin at sabay silang nahulog. Sa kabutihang palad, bumagsak sila sa safety mat na inihanda ng bombero. Si Seo Kang-hoon, nakasali sa rescue, ay nakilala na si Han So-jin ang nahulog at agad na nag-aalalang sinuri ang kanyang kalagayan. Sumingit si Shim Yeon-woo at nagbiro na palagi siyang mapalad at kapag kasama niya si Han So-jin, magiging mapalad din ito. Doon lang nalaman ni Han So-jin na magkaibigan pala sina Seo Kang-hoon at Shim Yeon-woo. Nagulat din si Shim Yeon-woo nang malaman na magkaibigan pala sina Han So-jin at Seo Kang-hoon mula pa noong bata pa. Iminungkahi ni Seo Kang-hoon na dapat silang dalawa ay magpa-check up pagkatapos ng pagkahulog. Ngunit dali-dali namang sinuri ni Shim Yeon-woo ang kalagayan ni Lee Jin-sun. Nang dumaan si Shim Yeon-woo, walang malay na pinagmasdan siya ni Han So-jin kanina. Nang nahulog siya mula sa taas, aksidenteng napalapit ang kanyang ilong sa kilikili ni Shim Yeon-woo at naamoy niya ang kakaibang amoy. Ang nakakagulat ay napakabango at kaaya-aya ng amoy na iyon. Nang gabing iyon, magkasamang nag-inom sina Han So-jin at Seo Kang-hoon. Ang imahe ni Lee Jin-sun ang nagpaalala kay Han So-jin sa kanyang yumao ng ama. Bago namatay ang kanyang ama, napansin niya ang abnormal na pag-ugali nito, ngunit nagkunwari siyang walang alam. Dahil noon, mukhang malungkot ang kanyang ama at madalas na nagpapakita ng mga palatandaan ng pagkabagot sa buhay kapag nasa bahay. Marahil ay dahil hindi sapat ang pagmamalasakit ng kanilang pamilya sa kanyang ama. Kaya ang huling tawag niya bago siya namatay ay hindi para sa kanyang pamilya. Labis itong pinagsisihan ni Han So-jin at ang pagkamatay ng kanyang ama ay naging malalim na sugat sa kanyang puso. Katulad nito, ang pangyayaring ito ay sakit din sa puso ni Seo Kang-hoon sa loob ng maraming taon. Ilang taon na ang nakalilipas, hindi na iligtas ni Seo Kang-hoon ang ama ni Han So-jin at matagal niya itong sinisisi sa sarili. Bago magpaalam, binigyan ni Seo Kang-hoon si Han So-jin ng isang hot patch
March, pinayuhan siyang gamitin ito para gamutin ang kanyang mga sugat pagkatapos ng pagkahulog. Akala ni Han Sojin, si Shim Yeon-woo ang mas dapat masugatan. Nang gabing iyon, habang nakahiga sa kama, naalaala ni Han Sojin ang mga salitang sinabi ni Shim Yeon-woo nang pakalmahin niya. Naiisip ni Han Sojin na mas mahalaga ang pagkikita ni Lee Jin-sun sa kanyang mahal kaysa sa lahat ng bagay sa mundo. Ito rin ang mismong sinabi ni Han Sojin kay Shim Yeon-woo noon. Samantala, hindi rin maiwasan ni Shim Yeon-woo na maalala ang matapang na sandali ni Han Sojin nang iligtas niya si Lee Jin-sun at narinig niya ang boses nito na nagsasabing ayaw niyang makita ang sinumang iba pa na mamamatay sa harap niya. Nagsimula silang mag-isip sa isa't isa ng mas madalas at unti-unting naaakit sa bawat isa. Hindi pa rin malimutan ni Han Sojin ang kakaibang amoy ni Shim Yeon-woo. Upang suriin kung naaakit ba siya sa amoy na iyon o ilusyon lang, nagpa siya siyang kolektahin ang amoy nito. Ang plano niya ay kolektahin ang pawis ni Shim Yeon-woo upang pag-aralan ang amoy. Naglambing si Han Sojin kay Seo Kang-hoon para anyayahan si Shim Yeon-woo na maglaro ng basketball. Hindi makatanggi si Seo Kang-hoon kaya isinama niya si Han Sojin. Sa laro, hawak ni Han Sojin ang placard para magsaya para kay Seo Kang-hoon, ngunit ang kanyang mga mata ay nakatuon kay Shim Yeon-woo. Nang makita niya ang mga patak ng pawis ni Shim Yeon-woo na bumagsak sa lupa, napabuntong hininga siya sa panghihinayang. Pagkatapos ng laro, hindi nakita ni Seo Kang-hoon si Han Sojin, samantalang si Han Sojin ay palihim na bumalik, naghintay na umalis ang lahat upang palihim na kunin ang sportswear na suot ni Shim Yeon-woo. Gayunpaman, nakita ni Shim Yeon-woo ang aksyon na ito. Nang bumalik sa laboratorio, agad na isinagawa ni Han Sojin ang eksperimento. Ibinalik niya ang damit ni Shim Yeon-woo sa tubig upang kumalat at mag-ferment ang amoy. Ang amoy ay kinuha. Iyon mismo ang amoy mula sa katawan ni Shim Yeon-woo. Kung mas gusto niya ang amoy na ito, nangangahulugan iyon na siya at si Shim Yeon-woo ay may malakas na genetic compatibility. Samantala, hindi pa rin alam ni Shim Yeon-woo na ginagawa siyang subject ng eksperimento. Pumunta siya kasama si Jang Mi-yoon upang tingnan ang isang art exhibit ng artist na si Yoo Myung-hee. Isang painting na nagpapakita ng isang ina na niyayakap ang kanyang anak ang umakit sa atensyon ni Shim Yeon-woo. Sa halip na magpakita ng kaligayahan, ang painting ay naglalaman ng takot at kalungkutan. Ibinahagi ng artist na ang damdaming ito ay nagmula sa unang pagkakataon na siya ay nanganak, na ang pagsilang ng bata ay parang isang pako na dumurog sa kanyang puso. Humila sa kanya pabalik at binali ang kanyang mga pakpak, na parang nagtatayo siya ng sarili niyang libingan. Pag sinabi ni Yeon-woo kay Mi-yoon na siguradong malulungkot siya sa mga salitang ito, napatawa ang dalawang babae. Adopted lang si Mi-yoon ng pamilya ng pintor na si Yoo at wala silang relasyon sa dugo. Namatay na ang asawa ng pintor na si Yoo at ang relasyon niya sa dalawa niyang anak na babae ay medyo malamig. Habang nag-uusap sina Yeon-woo at Mi-yoon, hindi maiwasang maisip ni Yeon-woo si Sojin. Ang maliwanag at buhay na imahe ni Sojin ay nagpatuloy sa kanyang gustuhin na lumapit pa rito. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam ng kuryosidad si Yeon-woo tungkol sa isang babae. Samantala, matagumpay na nakuha ni Sojin ang amoy mula sa jersey ni Yeon-woo sa isang langhap lang. Nahumaling siya sa kahangahangang pabango, matamis at mahiwaga, na hindi niya pa nalalanghap mula sa ibang ni. Ang nakamamatay na pabangong ito ang nagpakabog sa kanyang puso. Para kay Sojin, si Yeon-woo ang taong itinakda para sa kanyang ihi. Ngunit ang pabango ay simula pa lang. Bago magpatuloy sa susunod na yugto, kailangan niyang kumpirmahin kung si Yeon-woo ay mayroong playboy gene o wala. Kung si Yeon-woo ay mayroong gayong gene, determinado siyang lumayo. Upang makumbinsi si Yeon-woo na sumang-ayon sa pagsusuri ng gene, sinundan ni Sojin si Kang-hoon sa party kasama si Yeon-woo at ang iba pa. Lubusan siyang naghanda, ngunit nalaman niyang pugita pala ang pangunahing putahe. Pagkatapos, nakaramdam siya ng kakulangan sa ginhawa. Habang kumakain ng pugita, hindi sinasadyang nabingka siya. Nang makita ito, agad na tumakbo si Yeon-woo upang iligtas siya. Nahiya si Sojin at tumakbo palabas upang lumanghap ng sariwang hangin. Sinundan siya ni Yeon-woo at tinanong kung bakit niya kinukuha ang kanyang jacket. Naghihinalang mayroon siyang kakaibang interes. Ipinaliwanag ni Sojin na ang amoy ng pawis ng tao ay makakatulong upang matukoy kung mayroon kang damdamin para sa ibang tao. Nang tanungin siya ni Yeon-woo tungkol sa kanyang amoy, si Sojin, mula sa isang biological na pananaw, ay lantaran na nagsabing gusto niya ito. Ipinagpalagay ni Yeon-woo na si Sojin ay palihim na nagtatapat ng pag-ibig. Nagulat si Sojin at ipinaliwanag na ngayon ay nasa yugto pa lamang ng pagsubok. Sa sandaling iyon, si Kang. Biglang dumating si Kang-hoon at pinutol ang kanilang pag-uusap. Gusto niyang ihatid si Sojin pauwi. Lumapit din si Yeon-woo, sinabing kaya niya itong ihatid dahil pareho sila ng daan. Ngunit tumanggi si Kang-hoon, iginiit na malapit lang nakatira si Sojin sa kanya at pagkatapos ay inakbayan si Sojin at umalis. Kinabukasan, para makuha ang pahintulot sa pagsusuri ng gene, dinala ni Sojin ang isang hair growth inhibitor na kanyang sinaliksik kay Yeon-woo. Tinulungan niya si Yeon-woo na ipahid ang gamot at lumapit ang distansya sa pagitan nila. Pareho silang nakaramdam ng mabilis na tibok ng puso at mabilis na tumalikod. Upang mapunta sa punto, tinanong ni Sojin si Yeon-woo kung naramdaman na ba niya ang matinding pagkahumaling sa amoy ng ibang kasarian.
o hindi at inimbitahan siyang amuyin ang kanyang pabango upang makita kung ito ang gusto niya. Nang lumapit si Yeonwoo, nagsimulang magbigay ng babala ang puso ni Sojin. Agad siyang umatras at nilinaw na ang layunin niya sa paglapit kay Yeonwoo ay upang sumang-ayon siya na suriin ang kanyang gin. Sinabi rin niya na ang lahat ng kanyang dating kasintahan ay mayroong flirty octopus gin at lahat sila ay malandi kaya gusto niyang malaman kung si Yeonwoo ay mayroong ganitong gin. Ngunit ang ikinagulat ni Sojin ay hindi sumang-ayon si Yeonwoo sa ideya ng pagkumpirma ng damdamin sa pamamagitan ng amoy at hindi rin siya naniniwala na ang relasyon ng lalaki at babae ay maaaring maunawaan batay sa mga gin. Kaya tumanggi siya sa alok ni Sojin. Pansamantalang isinantabi ni Sojin ang kanyang plano. Ang sumunod na araw ay ang anibersaryo ng kamatayan ng ama ni Sojin. Para mapabuti ang relasyon ng tatlong miyembro ng pamilya, inanyayahan ni Kang Hoon ang kanilang tatlo na pumunta sa kanyang restaurant. Inilagay ni Sojin ang 8 chopstick ng kanyang ama sa mesa. Nagbuhos ng alak ang ama ni Kang Hoon para sa ama ni Sojin at nangako na aalagaan ni Kang Hoon si Sojin at tutulungan ang kanyang pamilya. Taos pusong nagpasalamat si Sojin, ngunit ang mainit na kapaligiran ay agad na lumamig nang dumating ang kanyang kapatid na babae at ina. Sinubukan ni Kang Hoon na ayusin ang sitwasyon, ngunit direkta siyang pinuna ng kanyang kapatid na babae dahil sa kakulangan niya ng emosyon tulad ng kanilang pamilya. Pinuna naman ng ina ni Sojin ang kanyang asawa na isang lalaki na gusto lang kumain ng hapunan kasama ang kanyang pamilya at sinabi na wala itong ambisyon. Kasabay nito, pinaalalahanan niya ang kanyang mga anak na babae na kahit pamilya pa sila, kung hindi sila mamumuhay ng maayos, sasaktan lamang nila ang iba. Sinisi ni Sojin ang kanyang ina dahil hindi nito pinasalamatan ang kanyang ama sa lahat ng ginawa nito. Nagtalo ng matindi ang mag-ina at sinisisi nila ang isa't isa sa hindi pagpansin sa kanilang ama na nagtulak sa kanya sa isang daan na hindi na niya kayang balikan. Ang ingay ng pagtatalo ay nakagulat kay Yeonwoo na kumakain sa labas. Sa puntong ito nalaman ni Yeonwoo na ang pintor na si Yoo ay ang ina ni Sojin at ang hindi gustong bata sa painting ay si Sojin. Pagkatapos makipagtalo sa kanyang pamilya, umalis si Sojin. Gustong sundan ni Kang Hoon si Sojin, ngunit pinigilan siya ng kanyang ama. Pinayuhan siyang hayaang mapag-isa si Sojin para magpalamig. Nahanap ni Yeonwoo si Sojin at nakita siyang umiiyak. Upang pasayahin siya, umayag siyang suriin ni Sojin ang kanyang gin. Napaluha sa tuwa si Sojin at sinabi pang gusto niya ng jersey ni Yeonwoo. Nakuha ni Sojin ang jersey number 7 na suot ni Yeonwoo. Kinakabahan siyang nanalangin na sana ay wala siyang flirty octopus gin. Mabilis na lumabas ang resulta ng pagsusuri. Tuwang-tuwa si Sojin nang malaman na maraming magagandang katangian si Yeonwoo. Gayunpaman, ang huling item ang nagpalaki ng kanyang mga mata. Si Yeonwoo ay mayroong flirty octopus gin. Tiyak na marami siyang babae sa labas at habang buhay siyang ganoon. Hindi niya alam na parehong suot ni Yeonwoo at Kang Hoon ang jersey number 7. Posibleng mali ang nakuha ni Yeonwoo na jersey. Nasira ang kalooban ni Sojin. Hindi niya alam kung paano haharapin si Yeonwoo. Sa kabilang banda, tinawag siya ng direktor sa ospital ni Yeonwoo para makipagtulungan upang kumpirmahin kung malandi si Yeonwoo. Nagsimulang lihim na subaybayan ni Sojin si Yeonwoo. Nakita niya si Yeonwoo na malumanay na yumuko upang itali ang sintas ng sapatos ng isang buntis. Sa pulong, ang lahat ng nurse ay tumitingin kay Yeonwoo na may paghanga. Nang matapos ni Sojin ang kanyang presentasyon, nakakuha siya ng malakas na palakpakan mula sa lahat. Sinadya ng isang selosang nurse na banggain si Sojin na nagpapakita ng puot. Napagpasyahan ni Sojin na si Yeonwoo ay isang key central air conditioner na laging naglalabas ng enerhiya sa lahat ng babae sa paligid niya. Ginawa silang lahat na humaling. Nang pumasok si Sooyoung sa banyo, narinig niya ang tunog ng pagsusuka mula sa loob ng kubeta. Isang bote ng gamot ang gumulong palabas. Matapos lumabas ang babae sa kubeta, pinayuhan siya ni Sooyoung Project na hindi maganda ang kanyang kalusugan. Mas mababa pa sa pamantayan ang kanyang body fat percentage. Kung magpapatuloy siyang magpapayat at gagamit ng appetite suppressant, makakaranas siya ng hormonal imbalance na magreresulta sa depresyon. Hindi nakinig ang babae sa payo at desidido pa ring magpapayat. Sinabing gusto ng kanyang asawa ang isang model-like figure. Pakiramdam niya ay puno ng labis na taba ang kanyang katawan. Niya at ang kanyang asawa ay nakikipagrelasyon sa isang babaeng mas bata pa sa kanyang anak na lalaki. Napilitan siyang bawiin ang kanyang asawa. Nakiramay si Sojin sa babaeng ito na sawi sa pag-aasawa. Nagpatuloy ang babae sa pagkukwento tungkol sa kanyang asawa na dating labis na nagmamahal sa kanya, ngunit nagsimulang magtaksil habang siya ay nagdadalang tao. Bagaman nalaman niya at humingi ng paumanhin ang kanyang asawa, mula noon, naging hindi na makontrol ang kanyang pagtataksil na napakabilis magpalit ng babae tulad ng pagpapalit ng damit. Naniniwala si Sojin na ang flirty octopus gin ang ugat ng lahat ng kasamaan. Hindi niya alam na ang babaeng nasa harapan niya ay ang ina ni Yeonwoo. Habang nakikipagpulong si Sojin sa ina ni Yeonwoo, habang si Yeonwoo naman ay nakaupo at nakikipag-usap sa kanyang ama. Ang kanyang ama ay ang direktor ng ospital at mula sa simula ay nagpasya na ipamana sa kanya ang ospital. Bagamat gusto lang ni Yeonwoo na maging isang mahusay na obgyn, nasaksihan niya ang kanyang ama na nakikipagrelasyon sa iba't ibang babae mula pa noong bata siya at ang kanyang ina naman ay naging isang babaeng puno ng hinanakit na walang pakialam sa damdamin ng kanyang ama. Hindi man lang niya pinansin na ang kanyang ama ay nakikipagrelasyon sa isang babaeng mas bata pa sa kanya. Samantala, pauwi na si Sojin mula sa trabaho nang hindi sinasadyang makasalubong niya ang kanyang
kanyang ex-boyfriend na nakikipagtalo sa ibang babae. Naghinala ang babae na nakikipag-date ang ex-boyfriend ni Sojin sa iba habang nakikipagrelasyon pa rin sa kanya. Hindi inakala ni Sojin na ang kanyang ex-boyfriend ay nagtaksil sa kanya at sa loob lang ng ilang araw ay nagtaksil na naman sa ibang babae para lang makipaglandian sa iba. Para ibunyag ang tunay na kulay ng malanding lalaki, tinawagan niya ang babae na naging dahilan upang makita nilang dalawa ang tahasang pagtataksil ng kanyang ex-boyfriend. Dahil dito, lalong nainis ang kanyang ex-boyfriend. Pagkatapos, galit na umalis ang ex-boyfriend ni Sojin at naalaala ni Sojin ang imahe ng kanyang sarili na nagmamakaawa sa kanya na huwag siyang iwan. Ngayon niya lang napagtanto na ang mga taong tulad nito ay dapat na iwanan sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang pagiging sangkot sa mga manloloko. Agad na nag-text si Sojin kay Yeonwoo, ipinaalam sa kanya na mayroon siyang 7 flirty octopus gene. Pinayuhan niya si Yeonwoo na mag-meditate o magpunta sa templo para paginhawahin ang kanyang isip, lalo na iwasan ang pagkain ng igat, sibuyas, talaba o katulad na pagkain. Hindi makapaniwala si Yeonwoo na mayroon siyang ganitong uri ng gene at mas lalong ayaw niyang hatulan ng walang dahilan. Nagpasya siyang makipagkita kay Sojin para mag-usap. Nagkita sila sa parke. Taos pusong ibinahagi ni Sojin na kahit may bihirang sakit o malapit nang mamatay ang kanyang kapareha, mananatili siya sa tabi nito hanggang sa huli, ngunit hindi niya matanggap ang flirty octopus gene. Maswerte si Sojin dahil nagpa-gene test siya at naniniwala siya na kumpara sa damdamin ng tao, ang gene ay hindi nagbabago at panghabang buhay. Naramdaman ni Yeonwoo na ang pananaw ni Sojin ay walang saysay at siya ay pinagbibintangan lang. Pinunan niya, hindi naiintindihan ni Sojin si Yeonwoo at nagmadali siyang naghinuha na hindi siya magiging tapat. Gayunpaman, iginiit ni Sojin na ang kanyang gene ang nagbigay ng sagot. Kahit natapat siya ngayon, hindi maiiwasan na siya ay maging malandi sa hinaharap. Labis na nadismaya si Yeonwoo kay Sojin at umalis upang uminom sa bar. Doon, hindi sinasadyang nakita niya si Meun. Tinanong niya kung sa tingin niya ay katulad siya ng isang playboy at sumagot si Meun na alam niya kung paano kunin ang pinakamagagandang sandali ng mga babae, anuman ang kanilang edad. Siguradong hindi siya makakalimutan ng kanyang mga ex-girlfriend. Samantala, nakikipag-usap din si Sojin kay Kang Hoon. Pinayuhan siya ni Kang Hoon na hindi niya maaaring gamitin ang pagsusuri ng gene upang matukoy ang kanyang kapareha. Kailangan niyang tunay na makilala ang ibang tao upang matagpuan ang tunay na pag-ibig. Ayaw niyang makita si Sojin na muling maghirap dahil sa pag-ibig. Gustong ihatid ni Kang Hoon si Sojin pauwi para kumain ng pansit. Hinawakan ni Sojin ang kamay ni Kang Hoon nang tumalon siya, ngunit sa kasamaang palad ay nadulas siya at bumagsak sa ibabaw niya. Naamoy niya ang pabango ng bulaklak mula kay Kang Hoon. Tumayo si Kang Hoon at binalaan siya na hindi niya dapat amuyin ang ibang kalalakihan kung hindi ay ituturing siyang baluktot. Pagbalik, itinago ni Sojin ang lahat ng kanyang pananaliksik tungkol kay Yeonwoo. Bawat sandali mula nang magkakilala sila ay nag-flash sa kanyang isip. Bagamat ayaw niya, sinabi niya sa sarili na mas mabuting masaktan ng sandali kaysa mahaba. Pinilit niya ang sarili na sumuko. Ngunit habang sinusunog niya ang ulat ng pagsusuri ng gene, nalaman niya na si Yeonwoo ay mayroon talagang iheling gene. Ang gene na ito ay maaaring magligtas sa kanya mula sa mga paghihirap na dala niya. Narinig ni Sojin ang grupo na umaasang humingi ng tawad kay Yeonwoo at ipagpatuloy ang kanyang pananaliksik sa gene. Ngunit habang naguguluhan siya dahil sa pagnanais na makita si Yeonwoo, hindi sinasadya niyang nakita ito sa bahay ni Kang Hoon. Nagdala si Kang Hoon ng 2 mangkok ng pansit para sa kanilang dalawa at pagkatapos ay nakipag-usap kay Sojin. Nagkwentuhan sila ng mga lumang alaala at nagtawanan ng masaya. Nakita ni Yeonwoo ang eksena at hindi siya masaya. Matapos kumain ng ilang subo, tumayo siya at umalis sa tindahan. Nagulat siya dahil si Kang Hoon, na bihirang magsalita, ay napakaraming sinabi ngayong araw. Kinabukasan, sabay na sinuri ni Yeonwoo at Sojin ang isang batang nagdadalang tao. Maaaring mayroon siyang gene ng pagkabuta sa kanyang sinapupunan mula sa kanyang lolo, kaya't inaasahan niyang maghanda ang nagdadalang tao. Ngunit nagulat siya nang magalit ang nagdadalang tao. Tinatanong kung bakit si Yeonwoo, na may parehong gene, ay maluso. Nalaman na ang batang nagdadalang tao na ito ay ang bagong kabit ng ama ni Yeonwoo. Upang ipakita ang kanyang presensya, sadya siyang naghanap kay Yeonwoo para sa isang check-up. Hindi niya alam na matagal nang alam ni Yeonwoo ang kanyang pagkakakilanlan dahil inihayag ng kanyang ina ang larawan ng investigasyon sa harap ng kanyang anak. Nagalit siya dahil dito. Pinayuhan ni Yeonwoo ang nagdadalang tao. Nabanggit ni Yeonwoo na hindi marunong manatili ang ama ng babae at huwag isipin na sa isang pangako lang ay makukuha niya ang lahat. Nagalit ang babaeng buntis, iniisip na hinahamon siya ni Yeonwoo at umalis. Nagkataon namang nalaman ni Sojin na ang ama ni Yeonwoo ay isang playboy. Naalala niya ang mga salitang sinabi niya kay Yeonwoo. Pakiramdam niya ay sinasabi niya na si Yeonwoo ay katulad ng kanyang ama. Dahil sa pagsisisi, dali-dali siyang sumunod para humingi ng tawad kay Yeonwoo. Walang emosyon na sinabi ni Yeonwoo na ito ay personal na bagay ng kanyang ama at walang kinalaman sa kanya. Bukod pa rito, hindi siya naniniwala at walang pakialam sa pag-aaral ng gene ni Sojin. Nalungkot si Sojin. Pauwi na siya nang mapansin niyang may sumusunod sa kanya. Naalala niya si Kang. Pinaalalahanan siya ni Kang Hoon na may nangyaring kaso sa daang iyon. Nagpapanik, tumakbo siya habang tinatawagan si Kang Hoon, ngunit walang sumasagot. Nahulog si Sojin sa lupa sa takot. Nakita ang lalaking paparating mula sa likuran. Sa takot, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Sa kritikal na sandali, biglang lumitaw si Yeonwoo. Makalipas ang ilang sandali, humahangos ding dumating si Kang Hoon. Nang malaman na tumakas ang lalaki, agad niya itong sinundan at pinigilan. Hindi inaasahang ang lalaking iyon ay ang ex-boyfriend ni Sojin, na lumapit sa kanya upang maghiganti dahil
dahil sa hindi pagkakasundo sa kanyang malabong relasyon. Direktang double kill ni Kang Hoon ang ex-boyfriend. Tinulungan ni Yeonwoo si Sojin na nakatayo, buong lakas ng loob na sinabi ni Sojin. Ang healing gin sa kanya ay makakatulong sa mga taong gustong mamatay na magkaroon ng pagkakataong mabuhay muli at sa mga taong umiiyak sa buong maghapon na makangiti. Kaya, gusto niyang ulitin ang eksperimento. Kailangan ganito ang eksperimento. Bago halikan ni Yeonwoo si Sojin, itinulak niya ito palayo. Hindi maintindihan ni Yeonwoo ang paraan ng pag-iisip ni Sojin. Malinaw na bago ang halik, sinabi niya na ang pagitan ng lalaki at babae ay hindi kinakailangang nakabatay sa SAK para magkaintindihan. Ang pisikal na kontak ang direktang paraan upang kumpirmahin ang damdamin ng dalawang tao. Matapos ayusin ni Kang Hoon ang sitwasyon sa ex-boyfriend, tinanggihan niya ang alok ni Yeonwoo na ihatid si Sojin pauwi. Siya mismo ang naghatid dito. Nakita niya ang eksena kung saan maghahanda na silang maghalikan. Nasaktan siya, ngunit hindi niya napansin na may nakatago na nakakuha ng larawan ng matalik na sandali ni Yeonwoo at Sojin. Bago magpaalam, pinayuhan ni Kang Hoon si Sojin na gaano man siya kailangan ng lalaki, huwag siyang magmadali. Nang makita niyang isinara ni Sojin ang pinto ng kanyang bahay, bumalik siya para hanapin si Yeonwoo. Alam niyang maraming relasyon si Yeonwoo sa ibang babae at prangka niyang sinabi na si Sojin ang gusto niyang protektahan. Hindi dapat halikan ni Yeonwoo si Sojin para lang sa kasiyahan. Napansin ni Yeonwoo na mahalaga kay Kang Hoon ang bagay na ito at tinanong siya kung gusto niya si Sojin. Reflexively na umiwas si Kang Hoon, sinabing parang pamilya niya si Sojin. Sumagot si Yeonwoo na kung pamilya. Kung gayon, hindi tayo dapat makialam sa buhay pag-ibig ng bawat isa. Pagdating sa bahay, hindi mapigilan ni Sojin ang sarili. Naalala niya ang hindi natapos na halik ni Yeonwoo na nagpakabog sa kanyang puso. Bukod pa rito, ang sandaling tumakbo si Yeonwoo upang iligtas siya noong nakaraang gabi ay nagparamdam sa kanya na parang may hindi nakikitang gabay na nagtulak kay Yeonwoo sa kanya. Pagkatapos, tinuruan siya ni Ari ng isang teorya na mayroong simpatya sa mundo na lumalampas sa espasyo at oras. Kahit na nasa iba't ibang panahon at espasyo, maaari pa rin nating maramdaman o makita ang parehong mga bagay. Ang teoryang ito ay katulad ng gin ng psychic induction na pinaniniwalaan ni Sojin. Naniniwala siya sa pagkakaroon ng gin. Pagkatapos ng halik, ilang araw na hindi nagpakita si Sojin. Hindi masaya si Yeonwoo dahil malinaw na sinabi niya na pag-aaralan niya ang kanyang gin, ngunit hindi siya nagpakita buong araw. Sumama siya sa mga kasamahan niya na pupunta sa laboratorio ng gin research ni Sojin para magtrabaho. Sa sandaling ito, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa laboratorio, isang weather announcer. Hindi siya masaya na isinulat ni Sojin ang katotohanan sa ulat ng pagsusuri at galit na galit siya. Malinaw na nakasaad sa ulat na ang announcer na ito ay mawawala ng kakayahang magbuntis bago magnegatibo 40 taong gulang at mas kaunti ang bilang ng mga pagkakataong makapagbuntis siya kaysa sa normal na tao. Ang mahalaga ay malapit na siyang magpakasal sa isang marangal na pamilya. Kung makita ng magiging pamilya niya ang ulat ng pagsusuri na ito, maaaring wala na siyang pagkakataong makapasok sa kanilang bahay. Kaya, tinakot niya si Sojin na baguhin ang ulat upang sabihin ang mga positibong aspeto tungkol sa kanya. Mariing tinanggihan ni Sojin ang kahilingan ng babae dahil sa pagsunod sa mga patakaran ng mananaliksik. Ang resulta ng pagsusuri ay hindi maaaring baguhin ng basta-basta. Nagalit ang babae at sinabunutan si Sojin para ilabas ang kanyang galit. Dumating si Yeonwoo para tumulong. Sinadya ni Sojin na saktan ang kanyang kasamahan para mawalan ito ng malay. Nang bumagsak ang kasamahan, sumigaw siya para humingi ng tulong para makuha ang atensyon ng lahat at pagkatapos ay humiling na makausap ang babae ng pribado. Naayos ni Yeonwoo ang gulo para kay Sojin at hinintay pa niya itong matapos sa trabaho para ihatid pa uwi. Nang makita niyang tinatakpan ni Sojin ang sugat sa kanyang mata na may malungkot na mukha, kusa niya itong niyayang kumanta para makapag-stress relief. Medyo nahihiya si Sojin, ngunit ang saya at pagsasayaw ni Yeonwoo ay nakahawa sa kanya. Hindi na niya pinansin kung sintonado siya at malakas na kumanta, inilabas ang lahat ng negatibong emosyon. Pauwi na, nakaramdam ng kakaiba si Sojin nang biglang maging ibang tao si Yeonwoo. Napakabait sa kanya na nagpatibok ng mabilis sa kanyang puso. Muling iminungkahi ni Yeonwoo na maaaring ipagpatuloy ni Sojin ang paggamit sa kanya bilang paksa ng eksperimento. Ang eksperimento ay nagpaalala kay Sojin sa halik noong araw na iyon. Nagduda siya kung may ibang motibo si Yeonwoo, ngunit nang malaman niyang maaari niyang pag-aralan ang gin ni Yeonwoo, labis pa rin siyang natuwa. Pagdating niya, biglang sumingit si Ari sa usapan ng dalawa. Nang makita ang sugat sa mukha ni Sojin, inakala ni Ari na si Yeonwoo ang may gawa nito. Simula nang matuklasan ni Sojin ang amoy ni Yeonwoo, pakiramdam niya ay amoy imburnal ito. Nang malaman niyang may flirty octopus gin si Yeonwoo, lalo siyang hindi nagkagusto dito. Lihim niyang tinawag si Yeonwoo na stinky sewer octopus. Gustong mabilis na makawala ni Ari kay Yeonwoo, kaya niyaya niya si Sojin na kumain. Masiglang inanyayahan ni Sojin si Yeonwoo na sumama sa kanila para kumain. Pumunta ang tatlo sa restaurant at umupo sa dalawang magkaibang mesa. Ikinuwento ni Ari na nagboluntaryo siya sa simbahan ngayon. Nakakagulat, ang simpleng presensya ng pari ay nakakabawas ng kanyang pagkabalisa at nagbibigay ng pakiramdam ng kapayapaan. Ang pari na iyon ay nawalan ng ama noong bata pa siya at ang kanyang ina naman ay namatay sa sunog. Lumaki siya sa isang ampunan at mahilig ang kanyang ina magtanim ng mga bulaklak sa greenhouse. Mukhang kamukha ng pari ang kanyang ina. Sa tuwing lalapit ka sa kanya, naamoy mo ang amoy ng bulaklak mula sa kanya. Ang mga salita ni Ari ay nagpaalala kay Yeonwoo ng isang malayo ng alaala. Noong bata pa siya, nang malaman niyang nagtataksil ang kanyang ama, pumasok siya sa bahay ng babae at malakas na ibinagsak ang isang paso. Ang
anak ng babae ay lumabas isang batang lalaki na kasing edad ni Yeonwoo. Nang bumalik siya sa kanyang katinuan, upang patuloy na makuha ang atensyon ni Sojin, pumunta si Yeonwoo sa tindahan ng bulaklak at bumili ng bouquet para sa kanya. Ngunit hindi niya nakita ang isang lalaking nakasombrero na tila sumusunod sa kanya. Habang binabalot ni Yeonwoo ang bulaklak, biglang bumahing ng sunod-sunod si Sojin na gumagawa ng eksperimento. Siya ay allergic sa pollen, ngunit walang anumang bagay sa laboratorio na magdudulot ng allergy. Dinala ni Yeonwoo ang bulaklak sa Research Institute. Sa kasamaang palad, dumadalo si Sojin sa isang seminar sa kanyang dating paaralan. Sinabi ni Sojin sa mga estudyante na ang dalawang tao na nagmula sa magkaibang panahon at espasyo ay maaaring magkaroon ng ilang uri ng mahiwagang simpatya. Hanggat naniniwala sila sa mahiwagang reaksyon ng ifigi, baka ang taong mahal nila ay lilitaw mula sa pintuan sa susunod na sandali. Pagkatapos niyang magsalita, may nagbukas ng pinto at pumasok. Nakita ni Sojin si Yeonwoo na nakatayo sa pintuan na may hawak na bouquet ng bulaklak. Ang biglaang sandaling ito ay tila itinakda. Dahan-dahang lumapit si Yeonwoo na hawak ang bulaklak at habang lumiliit ang distansya, patuloy na bumahing si Sojin. Tumalsik pa ang kanyang laway sa mukha ni Yeonwoo. Nagtataka si Sojin kung bakit siya bumahing nang walang tigil mula pa kaninang tanghali. Ipinaliwanag ni Yeonwoo na nasa tindahan siya ng bulaklak kaninang tanghali. Hindi pa naibibigay ang mga bulaklak, ngunit nagkaroon na ng sintomas ng allergy si Sojin. Isang paliwanag lang ang mayroon yon ay ang empatya. Dinala ni Sojin si Yeonwoo sa kanyang lihim na espasyo. Ang silid-aralan na ito ay naglalaman ng maraming lihim niya. Kinuha ni Sojin ang isang globo mula sa ibabaw ng aparador. Sinabing iyon ang kanyang time capsule. Nasa loob ang tiket sa sinehan na gusto niyang panoorin kasama ang kanyang kasintahan noon. Ngunit sa kasamaang palad ay nagtaksil ang kanyang kasintahan at nanood ng pelikula kasama ang ibang babae. Mayroon ding isang music player na may isang kanta lamang sa loob dito ang kantang napagkasunduan nilang pakinggan ng kanyang kasintahan. Gustong subukan ni Yeonwoo ang kanta, ngunit naubusan ng baterya ang music player, kaya iminungkahi niya na hintayin itong mag-charge ng buo bago sila makinig ng magkasama. Biglang nalito si Sojin, hindi alam kung paano sasagutin. Hindi siya pinilit ni Yeonwoo na magmungkahi na kumain sila ng magkasama muli. Nagpa siya ang dalawa na sabay na sabihin ang kanilang gustong pagkain. Hindi inaasahang pareho silang sumigaw, Jajangmyeon. Ang maraming pagkakataong ito ay nagpatibay sa paniniwala ni Sojin na mayroong empatya sa pagitan niya at ni Yeonwoo. Nagtiwala siya kay Kang Hoon na wala pa siyang nakitang ganoong pagkakasundo sa sinumang lalaki. Pinaalalahanan ni Kang Hoon na ang pagkakasundo ay nabubuo batay sa pag-unawa sa isang tao at sa mga karaniwang karanasan. Ngunit si Sojin ay likas na madaling magkagusto sa iba. Nabulag siya sa pagkakaroon ng magandang pakiramdam. Alam ni Kang Hoon na si Yeonwoo ang taong tinutukoy ni Sojin at binalaan siya na ang pinaka-hindi dapat niyang kaibiganin ay si Yeonwoo. Hindi raw may bibigay ni Yeonwoo kay Sojin ang gusto nito. Hindi maintindihan ni Sojin kung bakit nagalit si Kang Hoon. Agad namang inihayag ni Ari ang katotohanan. Mahirap makahanap ng taong magliligtas sa iyo, ngunit pilit kang naghahanap ng kamatayan. Siguro, mas pabago-bago pa siya kaysa sa panahon. Nagkataon na nakasalubong ni Kang Hoon si Miyun sa daan. Para pasalamatan si Kang Hoon sa pagliligtas sa kanya dati, binigyan siya ni Miyun ng isang bagong labas na libro at kusa niyang inilagay ang numero ng telepono ni Kang Hoon. Sinabing lalapit siya dito kung siya ay nasa panganib. Tinanong ni Kang Hoon kung galit ba si Yeonwoo dahil sa basta-basta niyang pagkuha ng numero ng iba. Ipinaliwanag ni Miyun na wala silang ganoong relasyon ni Yeonwoo. Para sa kanya, si Yeonwoo ay isang key Friday person lamang dahil araw-araw ay iba-iba ang kanyang kadate. Hindi sumasang-ayon si Kang Hoon sa paraan ng pagtingin ni Miyun at Yeonwoo sa pag-ibig at paghihiwalay na parang laro. Sinabi niya na ang mga taong tulad nila ay dapat mag-date sa mga taong katulad nila at huwag saktan ang mga inosenteng tao. Matapos magsalita, ibinalik niya ang libro kay Miyun. Sa kabilang banda, gustong suriin ni Sojin kung mayroon ba talaga silang empatya ni Yeonwoo. Naglagay siya ng kondisyon, pipili sila ng isa sa dalawang lugar na pupuntahan ang hindi ipinapaalam sa isa't isa ang kanilang pinili at titingnan kung pareho sila ng pipiliing lugar. Umalis silang dalawa para hanapin ang isa't isa. Hindi nagtagal, pareho silang nakarinig ng tawag mula sa likuran. Tuwang-tuwa silang dalawa na lumingon, ngunit nakita ni Sojin na si Kang Hoon ang tumawag sa kanya, habang si Miyun naman ang lumitaw sa likod ni Yeonwoo. Nagkataon na nakasalubong ni Miyun si Yeonwoo at inalok siya ng inumin, ngunit tinanggihan. Pinaalalahanan ni Miyun si Yeonwoo na huwag kalimutan ang kanilang weekend gathering. Sa puntong iyon, hindi masaya si Sojin nang si Kang Hoon ang lumitaw sa likod niya at hindi rin maintindihan ni Kang Hoon kung bakit siya nagalit. Biglang may isang batang lalaki na nakasakay sa bisikleta ang sumugod patungo sa isang matandang babae. Agad na sumugod si Kang Hoon at niyakap ang batang lalaki. Pareho silang bumagsak sa gilid habang ligtas naman ang matandang babae. Nagkaroon ng gasgas si Kang Hoon sa kanyang braso at tuhod. Pinahiran ni Sojin ng gamot si Kang Hoon. Nang makita ang maraming sugat sa kanyang hita, nakaramdam siya ng kirot. Naisip niya na kung buhay pa ang ina ni Kang Hoon, siguradong hindi niya hahayaan itong magtrabaho ng mapanganib na trabaho tulad ng bumbero. Naisip ni Kang Hoon na para sa mga lalaki, ang paghahanap ng magandang trabaho ay kasing halaga ng paghahanap ng magandang lalaki para sa mga babae. Minamahal niya ang trabahong ito. Nang lumapit si Sojin, naamoy niya ang pabango sa katawan ni Kang Hoon. Biglang nakaramdam ng pagkaasiwa si Kang Hoon, kaya kahit hindi pa tapos ang pagpapahid ng gamot, nagmamadali siyang umalis. Pag-uwi ni Sojin, puno siya ng pagkadismaya. Seryoso niyang ipinadala ang signal ng empatya kay Yeonwoo, ngunit hindi pa rin sila nagtagpo. Hindi niya maintindihan kung saan siya nagkamali. Bago matulog, padabog siyang nagpadala
nagpadala kay Jonwoo ng ilang mensahe ng pagmamaktol na nabigo ang eksperimento. Kinabukasan, hindi sumusuko, sinimula ni Sojin na suriin ang dahilan kung bakit nabigo ang signal ng empatya. Tinukoy niya ang dalawang lokasyon na Iloghan at Namsan mula 7 oras hanggang 8 oras. Nagdasal siya na makatagpo si Jonwoo. Inilipat din ni Leon ang signal ng empasya sa kanya. 8 oras 30 minuto nang muling lumitaw si Kang Hoon sa likuran niya. Naghinala si Sojin na nahadlangan ang kanyang signal at tila nailipat ito kay Kang Hoon. Sa sandaling iyon, nagring ang kanyang telepono. Nakatanggap si Sojin ng mensahe na ipinadala ni Yeonwoo noong nakaraang gabi, kasama ang isang larawan na kinunan sa harap ng restaurant sa tabi ng Iloghan. Kinumpirma ni Sojin na sa dalawang lokasyon ni Iloghan at Namsan Tower pareho silang pinili ni Yeonwoo ang Iloghan. Kaya bakit hindi sila nagkita? Naisip niya na marahil ay nahadlangan din si Yeonwoo. Nagtataka siya kung sino ang humadlang sa signal ni Yeonwoo. Nang matuklasan na ang eksperimento ay naapektuhan ng panlabas na kadahilanan, tinawagan ni Sojin si Yeonwoo. Hinanap niya si Yeonwoo para mag-usap. Nagmungkahi si Yeonwoo ng ilang oras para magkita, ngunit tinanggihan lahat ni Sojin. Si Sojin pa rin ang nagpasya kung kailan sila magkikita. Sa pagmamaneho ni Sojin, nagsimulang mag-alala si Yeonwoo sa kanyang kalagayan. Kinagabihan, dumalo si Yeonwoo sa pagtitipon na inanyayahan ni Miun. Karamihan sa mga dumalo ay may bukas na isip tungkol sa pag-ibig, lalo na si Miun, isang tapat na tagapagtaguyod ng polyamory. May isang direktor na gustong kausapin siya tungkol dito. Hindi nag-atubili si Miun na ipahayag ang kanyang pananaw. Sa edad na 28, nagsimula siyang makipag-date sa maraming lalaki dahil gusto niya ang pag-ibig, ngunit kinasusuklaman niya ang pagkasira ng isa't isa ng mga lalaki at babae dahil sa pagnanais na angkinin ang isa't isa. May masama bang nangyari kay Miun noong bata pa siya? Ayon sa direktor, ang pakikipag-date sa maraming tao nang sabay-sabay ay senyales ng kakulangan sa pagmamahal na nangangahulugang si Miun ay hindi normal. Pagkatapos magsalita ng direktor, sinimulan niya itong guluhin, inilalapit ang kanyang kamay kay Miun. Gustong umalis ni Miun, ngunit hinawakan niya ng mahigpit ang kanyang kamay at patuloy na sinadyang lumapit. Lumapit si Yeonwoo upang tulungan si Miun na makalaya mula sa panliligalig. Inaliw niya si Miun na kung pinili niya ang ibang landas, huwag niyang hayaang makaapekto sa kanya ang mga masakit na salita. Kinumpirma niya na ang Miun na kilala niya ay laging may tiwala sa sarili. Gustong malaman ni Miun kung ano ang iniisip ni Yeonwoo tungkol sa polyamory. Walang pag-aalinlangan na ibinahagi ni Yeonwoo na sa simula ay mahirap itong tanggapin. Ngunit kalaunan ay sumang-ayon siya sa pananaw na iyon. Gusto niyang panatilihin ang komportabling distansya. Sa kabilang partido hindi masyadong malapit at hindi masyadong malayo sapat lamang. Ang desisyon na makipag-date kay Miun, nang malaman niyang siya ay isang taong sumusunod sa polyamory, ay pinili rin niya. Bagamat Friday person siya, bawat date ay puno ng pag-asa. Sa kasamaang palad, nawala si Miun sa loob ng kalahating taon at sa huli ay nagtapos ang kanilang relasyon ng walang kalinawan. Gustong makipagkita ni Yeonwoo kay Sojin, kaya inanyayahan niya itong manood ng bituin kinabukasan ng gabi. Si Sojin, na mahilig sa astronomiya, ay agad na sumang-ayon. Bago umalis, tinawagan ni Sojin si Kang Hoon at pinakiusapang bantayan ang aso dahil hindi siya uwi ngayong gabi dahil magka-camping sila ni Yeonwoo. Nang marinig ito, agad na nag-alala si Kang Hoon dahil ang kasama ni Sojin ay si Yeonwoo. Paano siya magiging panatag? Narinig na niya mula sa kasamahan ni Yeonwoo na si Yeonwoo ay maraming planong lupigin si Sojin at napakahusay niya sa pagpaplano. Humanga pa nga ang kasamahan at sinabing walang babae ang makakatanggi sa ganitong uri ng plano. Dinala ni Yeonwoo si Sojin sa camping site at naghanda ng mga gamit sa camping. Nag-relax sila at kumain ng inihaw na karne. Nag-aalala si Kang Hoon na mahulog si Sojin sa patibong ni Yeonwoo, kaya dali-dali siyang tumakbo upang hanapin sila. Habang naghahanap siya, nagkataon ding dumating si Miun para mag-camping. Nakita siya at tahimik na sinundan. Samantala, habang inilalapit ni Yeonwoo ang isang piraso ng inihaw na karne sa bibig ni Sojin, lumitaw si Kang Hoon. Hay nako, ang galing naman ng pagkakataon, nagkita pa rin tayo rito. Napagtanto ni Yeonwoo na si Kang Hoon ay dumating para manggulo, ngunit naniniwala si Sojin na ito ay nagkataon lamang. Hinila niya si Kang Hoon para umupo at sabay-sabay silang manood ng bituin. Nang lamigin si Sojin at nagsimulang kuskusin ang kanyang mga kamay, maingat na kinumutan siya ni Yeonwoo, ngunit hinila ni Kang Hoon ang kumot sa kanyang sarili at ibinigay ang kanyang jacket kay Sojin. Hindi sumuko si Yeonwoo, inagaw niya ang jacket ni Kang Hoon at isinuot sa kanyang sarili. Ang dalawang malaking lalaki ay nagsimulang mag-away tulad ng mga bata. Kawawang Sojin, nagtiis sa lamig dahil walang pumapansin sa kanya. Nagpatuloy ang paghaharap ng dalawang lalaki. Nang subuan ni Yeonwoo si Sojin, mabilis na nilamon ni Kang Hoon ang piraso. Kinumpitahan agad ni Yeonwoo ng mainit na pagkain si Kang Hoon. Nahulog si Kang Hoon sa bitag, ngunit tiniis niya ang paso at pinuri ang lasa. Hindi napansin ni Sojin ang tensyon sa pagitan ng dalawa, bagkus ay inakala niyang nagkakaroon sila ng malapit na pagkakaibigan, parang magkapatid. Dahil naramdaman niyang hindi siya pinapansin, tumayo siya at pumunta sa banyo. Nang wala siya, nagsimulang mag-usap ng diretsyo ang dalawang lalaki. Sinumbatan ni Yeonwoo si Kang Hoon sa pakikialam sa kanyang gawain. Iginiit ni Kang Hoon na kailangan ni Sojin ng isang lalaki na laging nasa tabi niya at bago pa man dumating ang lalaking iyon, patuloy niya itong poprotektahan. Naiintindihan din niya ang saloobin ni Yeonwoo sa pag-ibig at pipigilan ang relasyon ni Yeonwoo at Sojin. Nang bumalik si Sojin, agad na huminto ang kanilang pag-usap. Sa sandaling ito, nakatanggap si Kang Hoon ng isang kagyat na tawag para sa isang misyon, kaya kailangan niyang umalis. Nang makaalis ang third wheel, nakahinga ng maluwag si Yeonwoo. Gayunpaman, nakaramdam pa rin siya ng inggit sa malapit na relasyon
relasyon ni Sojin at Kang Hoon. Ipinaliwanag ni Sojin na magkasama silang lumaki at mula pagkabata, sa tuwing nasasaktan si Kang Hoon, nagkakasakit din siya. Kaya sa kanyang isip, hindi pwedeng masaktan si Kang Hoon. Pagkatapos, tumayo silang dalawa at nanood ng bituin. Inilabas ni Yeonwoo ang music player ni Sojin na natapos niyang ayusin. Gusto niyang makinig ng kanta kasama si Sojin sa music player. Nang tumugtog ang melodya at tumingala sila sa langit. Ipinahayag ni Sojin na simula nang ipagkanulo siya ng kanyang dating kasintahan, bawat beses na marinig niya ang kantang ito, gusto niyang umiyak, ngunit sa pagkakataong ito ay naramdaman niyang napakaganda ng kanta. Agad na nagbigay ng hiling si Yeonwoo, kung sabay na nating narinig ang kantang ito, mula ngayon, ako na ang lalaking itinakda para sa iyo. Agad na naging awkward at romantiko ang kapaligiran, ngunit sa sandaling iyon ay lumitaw muli ang isa pang third wheel. Si Miun, habang sinusundan si Kang Hoon, ay naligaw at nagkataong napadpad sa kinaroroonan ni Yeonwoo at Sojin. Ipapapakilala sana ni Yeonwoo ang dalawa, ngunit kusang sinabi ni Miun na siya ang dating kasintahan ni Yeonwoo. Agad na nahulaan ni Sojin na si Miun ang umistorbo sa kanilang empathy signal sa nakaraang eksperimento. Hindi tinanggap ni Yeonwoo ang kabiguan ng eksperimento, kaya hiniling niyang ulitin ito. Sa pagkakataong ito, ayon sa mga panuntunang itinakda niya, kung magtatagumpay ang eksperimento, gusto niyang pumayag si Sojin na formal na makipag-date sa kanya. Nagtalaga si Yeonwoo ng dalawang lokasyon, isa ang aquarium at ang isa naman ay ang Art Museum. Pipili ang bawat isa ng lugar na gusto nilang puntahan at tingnan kung magkikita sila. Nagtiwala si Sojin sa mga sinabi ni Yeonwoo nang hindi nalalaman na maingat na inihanda ang kanyang mga salita. Sa araw ng eksperimento, hiniling ni Yeonwoo sa kanyang kasamahan na tahimik na subaybayan si Sojin at iulat ang bawat galaw niya. Sinundan siya ng kasamahan sa subway habang si Yeonwoo naman ay nagmamaneho sa kalsada upang subaybayan ang kanyang mga pagkilos. Ngunit sa kasamaang palad, hindi sinasadyang nawala ng kasamahan ang bakas ni Sojin na nagdulot ng pagkagambala sa plano ni Yeonwoo. Sa sitwasyong kailangang pumili ng isa sa dalawa, nagpasya si Yeonwoo na pumunta sa aquarium, ngunit hindi niya nakita si Sojin doon. Sa sandaling ito, nakatanggap siya ng tawag mula kay Sojin. Sasagot sana si Yeonwoo, ngunit narinig niya ang boses ng tagapagsalita na nagpapaliwanag tungkol sa mga likha sa telepono na pagtanto niyang nasa museo si Sojin. Kaya't gumawa siya ng kwento na naipit siya sa trapiko. Naghintay si Sojin kay Yeonwoo sa museo hanggang sa magsara ito, ngunit hindi niya nakita. Naisip niya na nalampasan na nila ang pagkakataong magkita. Nalungkot siya. Sa sandaling iyon, tumakbo si Yeonwoo upang salubungin siya. Sa wakas, nagtagumpay din tayo. Totoong tayo ang lumilikha ng ating kapalaran. Kinumpirma ni Sojin na si Yeonwoo ang kanyang soulmate ayon sa isihi. Masaya silang naglaro sa kalye. Pareho silang masaya dahil umusad ang kanilang relasyon. Gustong kumain ni Yeonwoo sa isang restaurant para maghapunan, ngunit dinala siya ni Sojin sa kanyang sikretong convenience store para kumain ng instant noodles at magkwentuhan. Inihayag niya na sa tuwing nalulungkot siya, madalas siyang pumupunta rito para kumain at mag-relax. Ngayon ay isang masayang araw. Ang pagbabahagi ng lugar na itinuturing niyang pinakamasarap na kainan kay Yeonwoo ay lalong nagpasaya sa kanya. Ngumiti si Yeonwoo ngunit wala siyang sinabi. Pagdating niya sa bahay, gumawa siya ng isang espesyal na tasa ng tsaa na may anti-inflammatory at antibacterial na katangian upang paginhawahin ang kanyang tiyan na pinahirapan ng junk food. Ang ikinababahala niya ay mahilig si Sojin sa junk food. Mahaba pa ang daan upang baguhin ang kanyang gawi sa pagkain at sinabi niya sa sarili na kailangan niyang tulungan si Sojin na matuklasan ang kahalagahan ng malusog na pagkain. Masayang gumulong-gulong si Sojin sa kama. Gusto niyang tamasahin ang pakiramdam ng isang malabong relasyon na unti-unting nagiging pag-ibig. Sa sandaling iyon, tumawag si Yeonwoo at inanyayahan siyang maghapunan bukas. Bagamat tuwang-tuwa, gusto pa rin ni Sojin na dahan-dahan ang mga bagay-bagay, kaya iminungkahi niya ang Sabado. Nang malaman niyang mag-o-overtime si Yeonwoo sa Sabado, agad siyang nagbago ng isip at sumang-ayon na magkita pagkatapos ng trabaho kinabukasan. Kinabukasan, nagkita sila sa restaurant na maingat na pinili ni Yeonwoo. Hindi niya inaasahan. Pagkaupo pa lang nila ay nakita na rin nila si Miun kasama ang bago niyang nobyo. Binati sila ni Miun at inalok ng kanyang nobyo na magkasama silang umupo sa isang mesa. Gusto ni Yeonwoo na sila lang ni Sojin ang kumain kaya tumanggi siya. Ngunit pumayag si Sojin. Dati, nang magsaliksik tungkol kay Miun, nalaman ni Sojin na siya ang ampon na anak ng kanyang ina. Bagamat maraming sama ng loob si Sojin sa kanyang ina, gusto pa rin niyang malaman pa ang tungkol kay Miun. Silang apat ay magkakasamang umupo sa isang mesa. Inalagaan ni Jono si Sojin sa pamamagitan ng pagsusubo sa kanya ng pagkain. Tiningnan ni Sojin ang mesa na puno ng pagkain at nakaramdam lang ng pagkasawa. Ngunit dahil nakatingin si Jono, pilit siyang kumain ng isang piraso. Nakita ni Miun ang kilos ni Yeonwoo at tila medyo hindi komportable. Kunwari ay hindi sinasadya, binanggit niya na madalas silang pumunta sa restaurant na ito. Nilinaw niya na mapili si Yeonwoo sa pagkain. Nasaksihan ni Sojin na sina Yeonwoo at Miun ay nagtatamasa ng pagkain sa parehong paraan. Tahimik siyang nagbiro sa kanyang sarili na hindi sila soulmates, kaya bakit pareho ang kanilang kilos. Ang nobyo ni Miun, na tahimik kanina, ay nagtanong kung nagde-date ba sina Yeonwoo at Sojin. Nagpaliwanag si Sojin ng nautal, ngunit pinutol siya ni Yeonwoo at sinabing nagkakakilala pa lang sila. Biglang tinaas ni Miun ang kanyang baso ng alak at sinabing hindi niya inaasahan na pipiliin ni Yeonwoo ang ganitong uri ng alak. Ipinaliwanag niya kay Sojin na pumunta sila sa Bulgaria at pinili nila ang alak na ito noon. Idinagdag ni Yeonwoo na iyon ay isang group trip.
Paliwanag niya, bahagi lang sila ng isang group trip. Ang nobyo ni Miyun na nakikinig sa usapan ay unti-unting nakilala na si Yeonwoo ang dating nobyo na binanggit ni Miyun sa kanyang libro. Sumulat si Miyun tungkol sa isang biyahe, kas kanyang dating nobyo na hindi niya malilimutan. Magkapareho sila ng panlasa. Pagkatapos maghiwalay, nararamdaman pa rin niya ang kilig. Ngayon, malinaw na si Yeonwoo ang nobyong iyon. Hindi na nakayanan ang kakaibang relasyon, agad na umalis ang nobyo ni Miyun. Nalito si Miyun at humingi ng paumanhin bago rin umalis. Natapos ang hapunan sa kalungkutan ng apat. Gutom na gutom si Sojin at pumunta sa convenience store para bumili ng pagkain. Kumuha siya ng beer at hindi niya inaasahang bumibili din si Kang Hoon ng beer. Kumuha siya ng junk food at kinuha din ni Kang Hoon ang parehong uri. Ang panlasa nilang dalawa, mula pagkabata hanggang pagtanda, ay nakakapagtakang magkatulad. Nag-aalala si Sojin sa relasyon ni Yeonwoo at Miyun. Tinukso siya ni Kang Hoon na marami silang pagkakapareho, mula sa mga gawi hanggang sa mga libangan. Walang magawa si Sojin at bumuntong hininga at bumulong na magkaiba ang pagtatagpo ng isang itinakdang kapareha at ang pagkakaroon ng isang itinakdang kapareha. Nalungkot si Sojin at hindi niya maintindihan kung bakit tatlong taong nagmamahalan sina Jeonwoo at Miyun, 2 beses naghiwalay, ngunit patuloy pa ring nagkakabalikan. Samantala, nakatuklas si Ari ng bagong termino, bakterya ng parehong uri. Sa kamakailang pananaliksik, natuklasan niya na ang mga taong may magkaparehong kagustuhan sa pagkain ay may parehong uri ng bakterya sa bituka. Maaaring maging dahilan ang bakterya na ito upang ituring ng isa't isa ang bawat isa bilang kapareha at sa gayon ay magkaakit. Dahil dito, nagpasya si Sojin na mula ngayon, kakainin niya ang parehong pagkain ni Jeonwoo at susubukan niyang ipagsama ang bakterya sa bituka nito sa kanya. Sa isa pang pangyayari, pinaghihinalaan ni Kang Hoon na ang sunog sa apartment noong nakaraan ay hindi aksidente. Ayon sa resulta ng investigasyon sa pinangyarihan, hindi ito sanhi ng pagsabog ng gas o short circuit at ang mga talulot ng bulaklak sa silid ay hindi nasunog. Nagpapahiwatig ito ng maraming irregularidad. Ang namatay sa sunog ay ang kabit ng ama ni Yeonwoo. Nagdaos siya ng libing para dito at biglang dumating ang ina ni Yeonwoo na idineklara na ito ay usapin ng kanyang asawa at hindi siya maaaring manatili lamang. Habang papalabas, sinulyapan ng ina ni Yeonwoo ang pari na nakikipag-usap sa pamilya ng namatay. Pinabantayan ng ama ni Yeonwoo ang kanyang ina, pinaghihinalaan na may kinalaman ito sa pagkamatay ng kabit. Narinig ni Yeonwoo ang mga bulungan tungkol sa namatay habang nasa ospital at ang kanyang pamilya silang tatlo ay naging sentro rin ng atensyon. Ngunit hindi niya inaasahan na paghihinalaan ng kanyang ama ang kanyang ina bilang ang suspect. Iginiit ng kanyang ama na buntis ang kanyang kabit kaya imposible na saktan nito ang sarili. Nang makita na walang reaksyon si Yeonwoo, pinagalitan siya ng kanyang ama, namatay ang batang may dugo mo at wala kang nararamdaman. Kahit na hindi mo ituring na kamag-anak ang bata, ang kabit na iyon ay pasyente mo rin. Paano ka naging obgyn na ganyan? Hindi ka karapat-dapat dahil sa akusasyong ito, galit na galit si Yeonwoo. Para sa kanya, ang lalaking ito ay hindi karapat-dapat maging ama o asawa. Habang abala si Yeonwoo sa mga problema ng pamilya, hiniram ni Sojin ang restaurant ng pamilya para sa kanyang plano sa eksperimento. Ginawa ni Sojin na kasama si Kang Hoon sa paggawa ng isang online mukbang. Mula sa paghahanda ng sangkap hanggang sa pagtapos ng ulam at pagsubo nito, detalyado niyang ipinakita ang bawat hakbang at hiniling kay Yeonwoo na kainin ng eksakto tulad niya. Akala ni Kang Hoon nagbibiro lang siya, kaya isinuot pa niya rito ang sombrero ng chef. Ngunit nang ibalik niya ang sombrero at makita ang kanyang mga mata, biglang naramdaman ni Kang Hoon na hindi maipaliwanag ang pagtibok ng kanyang puso. Pagkatapos ng ilang araw ng online eating, tinanong ni Sojin si Yeonwoo kung nagka-constipation ba siya o nagbago ang kulay ng kanyang dumi. Nagulat si Yeonwoo sa dami ng pagkain nitong mga nakaraang araw, kaya napagtanto ni Sojin na hindi niya sinunod ang kanyang menu. Dahil sa pagkabigo ng plano sa pagkain, labis na nalungkot si Sojin. Nakita ni Yeonwoo ang kakaiba sa boses ni Sojin, kaya para suyuin siya, naghanda si Yeonwoo ng malaking handaan sa bahay at inanyayahan siyang maghapunan. Nang tumunog ang doorbell, hindi si Sojin ang dumating kundi si Miyun. Kaarawan ni Miyun ngayong araw. Dumating siya para iayain si Yeonwoo na magdiwang, ngunit prangkang sinabi ni Yeonwoo na inanyayahan niya si Sojin para maghapunan at gusto niyang magkaroon sila ng pribadong espasyo. Bagamat ayaw, sa huli ay nag-aatubili si Miyun na umalis. Dumating si Sojin sa tamang oras at hindi nag-atubiling kumain ng labis para ipakita na masaya siya. Sinasabing ito ang unang pagkakataon na nakakain siya ng ganoon kasaya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, biglang kumulo ang kanyang tiyan. Para maiwasan na maging hindi komportable si Jeonwoo, kaya't nagsinungaling siya na medyo lactose intolerant lang siya at magiging maayos din siya maya-maya. Inanyayahan siya ni Yeonwoo na manood ng pelikula at sinenyasan siyang umupo sa sofa. Sinabi ni Sojin sa sarili na pilitin niyang tiisin ang sakit at lumapit sa sofa at ginamit ang kanyang mga paa upang hawakan ang kanyang puwit sa pag-asang mabilis na mawawala ang sakit. Hindi napansin ni Yeonwoo ang kanyang pagiging hindi komportable. Marahan lamang niyang kinabitan ng clip ang buhok ni Sojin na lumikha ng romantikong kapaligiran. Tahimik na hinangaan ni Sojin ang kanyang sarili na kahit may sakit siya sa tiyan ay nakakaramdam pa rin siya ng kilig. Ngunit nang aamin na sana si Yeonwoo, hindi na nakayanan ni Sojin at dali-dali siyang kumuha ng kanyang gamit at nagmadaling lumabas para maghanap ng banyo. Hindi maintindihan ni Yeonwoo kung ano ang nangyari. Mabilis siyang nagsuot ng jacket at sinundan siya palabas ng bahay. Pagkapasok pa lang ni Sojin sa banyo sa lobby, agad siyang sumakit ng husto na halos hindi na niya kayanin. Tinawagan niya si Kang Hoon para humingi ng tulong. Mabilis na dumating si Kang Hoon at isinakay siya sa ambulansya. Tumakbo
Tumakbo si Yeonwoo, ngunit hindi niya nakita si Sojin, at hindi rin niya alam na nakahiga siya sa ambulansya na kadarating lang. Nang tawagan ni Yeonwoo si Sojin, si Kang Hoon ang sumagot. Agad na isinugod ni Kang Hoon si Sojin sa ospital, at nang marinig ang balita, mabilis ding tumakbo si Yeonwoo doon. Idinayagnos ng doktor si Sojin na may acute gastroenteritis. Bukod pa rito, may nakitang kakaibang bagay sa ibabang kaliwang bahagi ng kanyang tiyan na pinaghihinala ang uterine fibroid at kailangan ng karagdagang pagsusuri. Matapos maayos ang lahat para kay Sojin, medyo nakaramdam ng selos si Yeonwoo dahil sa tuwing nahihirapan si Sojin. Ang lahat ay pumunta muna kay Seo Kang Hoon. Shim Yeonwoo ay gustong malaman kung ano ang papel na ginagampanan ni Seo Kang Hoon sa puso ni Han Sojin. Sumagot si Seo Kang Hoon na ang bawat isa ay may taong makakasama sa pagbabahagi ng sakit o kagalakan. Hindi siya nag-aalala na si Han Sojin ay lumalapit lamang sa kanya kapag may pangangailangan dahil sa tuwing kailangan niya ito ay palagi siyang naroon. Tulad ngayon, matapos ang i-drip ni Han Sojin ay lumabas na siya sa ospital. Ang ama ni Seo Kang Hoon ay personal na nagluto ng lugaw at sinabihan si Seo Kang Hoon na kahit kailangan pa niya itong subuan ng bawat kutsara ay kailangan niyang pakainin ito hanggang sa maubos. Hindi talaga gustong kainin ni Han Sojin ang matabang na lugaw. Kahit pa sinubuan siya ni Seo Kang Hoon, hindi niya gustong ibuka ang kanyang bibig. Sinabi pa niya kay Seo Kang Hoon na tikman ang isang kutsara para maintindihan niya ang kanyang nararamdaman. Ng handa ng isubo ni Seo Kang Hoon ang kutsara sa kanyang bibig ay biglang sonari. Tumakbo papalabas para pigilan siya. Sinasabi na ang paggamit ng parehong kutsara ay parang indirect kiss. Hindi masyadong nag-alala si Han Sojin. Sinabing hindi naman ito ang unang beses na gumamit sila ng parehong kutsara. Itinulak ni Seo Kang Hoon ang mangkok ng lugaw palayo na may pagkadismaya sa mukha. Pinayuhan niya itong kumain para gumaling. Pagkatapos ay tumalikod at umalis para magpasalamat sa ama ni Seo Kang Hoon. Si Han Sojin ay kumuha ng isang bungkos ng gulay at dinala ito sa labas at ibinigay kay Seo Kang Hoon para iuwi sa bahay. Nang marinig ang tawag, huminto si Seo Kang Hoon. Tumakbo si Han Sojin patungo sa hagdanan at hindi sinasadyang bumagsak kay Seo Kang Hoon. Nang bumagsak silang dalawa sa lupa, nagdikit ang kanilang mga labi. Tumayo si Han Sojin at nagkunwari na hindi alintana, samantalang si Seo Kang Hoon ay hindi na makapagpakalma. Matapos ihatid si Han Sojin pauwi, na mula ang mukha ni Seo Kang Hoon at patuloy pa ring bumibilis ang tibok ng puso niya. Tumakbo siya palabas sa parke para magpalamig kung saan sila madalas magpunta ni Han Sojin noong bata pa sila. Naalala niya ang unang beses na nagkita sila sa panahong iyon. Madalas umiyak si Seo Kang Hoon dahil sa sakit ng kanyang ina nang makita ito. Dali-daling tumakbo si Han Sojin para aliwin siya at tulungan siyang sumaya. Mula noon, itinuring ni Seo Kang Hoon si Han Sojin bilang kanyang tunay na nakatatandang kapatid na babae. Sa mga nakaraang taon siya rin ay nag-alaga kay Han Sojin na parang isang nakababatang kapatid na lalaki. Ngunit ang insidente kanina, ang halik na iyon, ay nagpabilis sa tibok ng kanyang puso na pagtanto ni Seo Kang Hoon na matagal na pala niyang mahal si Han Sojin. Nang hindi niya nalalaman, pumunta si Han Sojin sa ospital ni Shim Yeonwoo para sa masusing pagsusuri. Inanunsyo ng doktor na masyadong malaki ang fibroid sa matris at kailangan ng agarang operasyon. Nang marinig ang balita na kailangan niyang magpa-opera at maaaring magkaroon ng komplikasyon, si Han Sojin ay natakot at biglang umupo upang magtanong ng karagdagang detalye. Ang babaeng doktor ay nagpakita ng pagkadismaya sa kanyang pagkataranta at pinabayaan ang kanyang assistant na ipaliwanag ng mas malinaw. Samantalang siya ay malamig na umalis. Matapos marinig ang paliwanag, tinukoy ni Han Sojin ang oras ng operasyon para maghanap ng tagapag-alaga. Siya ay nag-alinlangan ng husto at sa huli ay tinawagan pa rin ang kanyang ina. Nang marinig ng kanyang ina ang araw ng operasyon, sinabi agad nito na mayroon siyang art exhibition sa araw na iyon at libre lamang siya. Pagkatapos ng 2 buwan, hiniling ng kanyang ina na ilipat ang operasyon. 2 buwan mamaya, galit na nagreklamo si Han Sojin. Paano naman may makapaghintay ng ganoon katagal para sa operasyon? Siya ay malungkot at naramdaman na kahit sa mga bagay na may kinalaman sa buhay at kamatayan, gayong napakahalaga nito, kailangan din niyang sumunod sa schedule ng kanyang ina. Kung gusto niyang magpa-opera, desisyon niya rin iyon. Ito naman talaga ang kanyang issue, kaya bakit niya sinisisi ang kanyang ina? Komportable ba siya sa kalooban niya? Sa gitna ng kanyang kalungkutan, nagpadala siya ng text message sa kanyang namayapang ama para ilabas ang kanyang saloobin. Sinabing natatakot siyang pumasok sa operating room ng mag-isa at natatakot siyang magpa-general anesthesia. Kung makakasama lang ang kanyang ama at hahawakan ang kanyang kamay, hindi siya matatakot. Narinig ni Yeonwoo ang mga salitang ito, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, kinausap niya ang pangunahing doktor ni Han Sojin. Sa tagal ng kanilang pagsasama, alam niyang malamig ang loob ng doktor at mahilig magbitiw ng masasakit na salita. Humiling siya na sa pagkakataong ito, sana ay maging mas malumanay ang doktor kay Han Sojin. Gayunpaman, hindi gaanong nalugod ang babaeng doktor. Naniniwala siya na hindi na kailangan ng espesyal na pag-aalaga dahil lang sa si Han Sojin ay ang taong gusto ni Shim Yeonwoo at kinutya pa niya si Shim Yeonwoo dahil sa pagiging mainipin at parang bata. Kapag nagkagusto sa isang babae, hiniling ni Shim Yeonwoo na ilipat sa kanya si Han Sojin at siya mismo ang magsasagawa ng operasyon para kay Han Sojin. Sa kabilang banda, si Han Sojin ay naramdaman ang pagkadismaya at muling tinawagan ang kanyang nakababatang kapatid. Umaasa na maaari siyang pumunta sa kanyang tabi sa araw ng operasyon. Sa araw na iyon, ang kanyang nakababatang kapatid ay umiinom ng alak at naglalaro kasama si Jang Miyun at iba pa. Hindi natuwa ng maabala ni Han Sojin. Direkta siyang tumanggi, sinasabing hindi naman ito cancer, simpleng minor surgery. Ang hindi sinasadyang narinig ang usapan at nalaman lamang na magkapatid silang dalawa. Nagtaka siya kung anong klaseng tao si Han Sojin. Nagreklamo ang nakababatang kapatid na si Han Sojin ay isang tanga. Hindi niya kayang talikuran ang mga kaibigan na nanloloko ng pera. Hindi niya kaya iwan ang taksil na kasintahan at kahit ang pamilya hindi niya kayang iwanan. Palaging nagbibigay ng masasakit na salita sa kanya. Ang dalawang pinakamalapit na kamag-anak ay hindi rin makakasama sa kanya. Kinailangan ni Han
Han Sojin na tawagan si Seo Kang Hoon at nangako siyang pupunta sa tabi niya sa araw bago ang operasyon. Simula ngayon siya na ang magiging tagapag-alaga ni Han Sojin. Dito lang nakahinga ng maluwag si Han Sojin kasama si Son Ari pumunta sa isang kainan sa Gi ay ipinapakita ang eksena ng paghahalikan ng dalawang pangunahing tauhan. Hindi mapigilan ni Seo Kang Hoon na maalala ang biglaang halik ni Han Sojin sa kanya. Isang biglaang pagkalito ang sumakop sa kanya na mula ang mukha niya at dali-dali niyang pinatay ang si. Nakita ni Son Ari na namumula ang mukha niya at pinaghihinalaan na ang panonood lamang sa eksenang iyon ay nagpataas ng adrenaline at dopamine niya. Hindi alam ni Seo Kang Hoon kung paano magpaliwanag. Tumalikod na lang siya at tumakbo palabas. Sumailalim si Han Sojin sa pre-operative examination para mabawasan ang pagkabalisa. Sinuotan siya ni Shim Yeon-woo ng headphones at binigyan siya ng remote control. Sinabihan siya na kung hindi siya komportable ay pindutin ang buton at mananatili siya sa labas. Naramdaman ni Han Sojin ang init sa kanyang puso at komportableng tinamasa ang pakiramdam ng pagpapagaling. Dumating si Seo Kang Hoon sa ospital. Nakita niya si Han Sojin na nakatayo sa gitna ng mga bulaklak matapos ang examination. Bigla siyang hindi makagalaw. Lumitaw sa isip niya ang alaala ni Han Sojin na tumatawa sa gitna ng mga bulaklak. Noong bata pa siya narinig niya ang tunog ng pag-ibig na dahan-dahang bumubuhos sa kanyang tenga. Magkasama silang kumain at bigla nakasalubong si Jang Mi-yoon. Alam na ni Shim Yeon-woo na si Han Sojin ay isang genetic researcher at gusto niya itong hanapin para magpa-check up. Ibinigay ni Han Sojin ang kanyang calling card sa kanya nang makita niya si Shim Yeon-woo. Biglang lumiwanag ang kanyang mga mata. Pinaalalahanan ni Shim Yeon-woo si Han Sojin na huwag kumain ng junk food at kumain ng masusustansyang pagkain. Nang malaman ni Baek Jae-hyun na gusto ni Seo Kang Hoon si Han Sojin, pinaalalahanan niya ito na walang silbi kung sa loob lang gusto. Kailangan itong ipakita. Kung kailangan ni Seo Kang Hoon, maaari siyang ipadala ng mga material tungkol sa pag-ibig. Dahil sinulat ko ito para turuan ang isang inosente sa pag-ibig na tulad mo pagkatapos kumain. Nakatanggap si Han Sojin ang tawag mula kay Shim Yeon-woo. Sinabi niyang may gusto siyang ibigay sa kanya. Nagkita sila sa isang tahimik na parke. Sinabi ni Shim Yeon-woo na ito ang kanyang sikretong lugar. Tuwing nalulungkot siya ay pumupunta siya dito para magpahinga. Pagkatapos magsalita, kinuha niya ang mga regalo na inihanda niya para kay Han Sojin na pwedeng inumin pagkatapos ng operasyon. Sinelas para sa ospital, libro para sa libangan kapag nainip, at heating patch. Pagkatapos ng operasyon, naniniwala muli si Han Sojin na mayroon silang espesyal na koneksyon ni Shim Yeon-woo dahil lahat ng bagay ay eksaktong kailangan niya. Inamin niya na hindi siya pinapahalagahan ng kanyang pamilya at kung pamilya lang sana siya ni Shim Yeon-woo, tiyak na iba si Han Sojin ay napakausisa. Hindi pa naririnig ni Yeon-woo na binanggit ang kanyang mga kamag-anak, ngunit sinadya niyang iwasan ang isyong ito. Pagkatapos, iniuwi niya si Sojin. Nang gabing iyon, nanatili si Kang Hoon sa ospital upang bantayan si Sojin ng isang gabi. Hiniling ni Sojin sa kanya na tulungan siyang itali ang kanyang buhok. Walang kibo si Kang Hoon na umupo sa tabi niya. Itinali ang kanyang buhok habang nagbibiro. Nakita ni Yeon-woo ang matalik na tagpong ito sa pagitan ng dalawa at galit na sinipa ang isang kahon. Kinabukasan, malapit na ang operasyon nang makatanggap si Kang Hoon ng tawag mula sa fire department. Nagkaroon ng sunog at kinakailangan ang agarang pagkilos. Bago umalis, hindi ginising ni Kang Hoon si Sojin na mahimbing na natutulog, ngunit tinawagan niya ang kanyang kapatid na babae upang ipaalam na pumunta kaagad. Kinakailangan na manatili sa tabi ni Sojin sa operating room. Ngunit sa kasamaang palad, huling dumating ang kapatid na babae at nag-iisang itinulak si Sojin sa operating room. Hindi inaasahan, kinailangan ni Yeon-woo na magsagawa ng isa pang operasyon dahil sa isang emergency para sa isang buntis na may komplikasyon, kaya ibang doktor ang nag-opera kay Sojin. Nataranta at natakot si Sojin at hindi niya mapigilang lumuha. Nang idilat niya ang kanyang mga mata, nagulat siyang makita si Yeon-woo na lumitaw sa kanyang harapan. Inalo siya ni Yeon-woo na isipin ang magagandang alaala at mabilis na matatapos ang operasyon. Naalala ni Sojin ang larawan ng 4 na miyembro ng pamilya na masayang naglalaro sa tabing dagat noong bata pa siya. Iyon ang mga magagandang, bihirang sandali sa kanyang alaala. Napaka-successful ng operasyon at nagising si Sojin at pinasalamatan si Yeon-woo. Dahil sa lahat ng ginawa niya para sa kanya, nakita niya si Yeon-woo na malapit sa kanyang paningin. Hindi niya mapigilan ang damdamin at diretsong hinalikan siya. Sa sandaling ito, katatapos lang ni Kang Hoon sa kanyang pagliligtas mula sa sunog at nagmamadaling tumakbo. Ngunit ang nakita niya ay si Sojin na hinahalikan si Yeon-woo. Nagkasundo na sina Sojin at Yeon-woo pagkatapos ng isang halik. Pinag-usapan nila ang matatamis na date. Pagkatapos lumabas ng ospital, gusto ni Yeon-woo na humanap ng lugar na may magandang hangin para magmaneho, habang gusto naman ni Sojin na manatili sa bahay buong araw para tamasahin ang kanilang sariling mundo. Nagtawanan sila at nagbiruan, talagang napakatamis. Habang nasasaksihan ang dalawang naghahalikan, nalungkot si Kang Hoon at naglasing para makalimot. Sinisisi ang sarili sa pagiging masyadong mabagal. Bigla niyang napagtanto na matagal na niyang gusto si Sojin, ngunit hindi niya lang namalayan. Naalala niya ang imahe ni Sojin na lumapit sa kanya at umiyak matapos silang maghiwalay. Noon, tinanong siya ni Sojin kung mayroon bang sinuman sa mundong ito na tunay na nagmamahal sa kanya. Inalo siya ni Kang Hoon at sinabing tiyak na mayroong magmamahal sa kanya ng buong puso. Ngayon ay napagtanto niya na siya mismo ang taong nagmamahal sa kanya ng tapat. Ngunit huli na ang lahat. Sa araw ng kanyang paglabas, binigyan ni Yeon-woo si Sojin ng isang pares ng magandang sapatos bilang regalo. Binigyan din siya ni Sojin ng magkaparehong bracelet. Umaasa na lagi silang magkasama magpakailanman. Sa gabi, ayaw nilang magkahiwalay at nag-usap sa telepono. Pinagkatiwalaan ni Sojin si Yeon-woo na bago pa sila maging magkasintahan, ang kanyang ideal na uri ay mga taong katulad ng kanyang ama. Sa tuwing
Tuwing naaalala niya ang kanyang ama, marami siyang pinagsisisihan. Ang pinaka-pinagsisisihan niya ay gusto ng kanyang ama ang isang pares ng sapatos na panghiking, ngunit hanggang sa kanyang pagkamatay, hindi pa rin niya ito na ibibigay sa kanya. Ngayon, sa paggunita, hindi pa rin mapatawad ni Sojin ang kanyang sarili. Hindi sumagot si Yeonwoo. Agad na napansin ni Sojin na mahimbing na itong natutulog. Marahan niyang sinabi ang magandang gabi at ibinaba ang telepono. Kinabukasan, binisita ni Yeonwoo si Sojin at binigyan siya ng sapatos na panghiking ng kanyang ama. Ito ay isang huling regalo, ngunit umaasa pa rin siyang makabawi sa pinagsisisihan ni Sojin. Naantig siya at mas lalong nagkagusto kay Yeonwoo. Tumanggap si Mio ng abiso mula sa kanyang travel group tungkol sa isang photoshoot para sa kasal at inimbitahan ang mga miyembro na magsuot ng hanbok. Tinawagan niya si Yeonwoo upang imbitahan siyang sumama, ngunit sumagot si Yeonwoo na mayroon siyang ibang lakad. Sa group chat, ipinaliwanag niya sa lahat. Pagkatapos ibaba ang telepono, inimbitahan ni Yeonwoo si Sojin sa kanyang bahay para maghapunan kinabukasan. Kakasagot lang ni Sojin nang tanungin siya ni Kang Hoon kung libre siya kinabukasan. Tapat na sinabi ni Sojin na maghahapunan sila ni Yeonwoo kinabukasan upang tapusin ang tanong para sa isang magandang pag-ibig. Medyo nalungkot si Kang Hoon, ngunit wala nang sinabi pa. Kinabukasan, sinundo ni Yeonwoo si Sojin pagkatapos ng trabaho. Nang papalabas na sila, hindi inaasahan, nakatanggap si Sojin ng mensahe mula sa may-ari ng tindahan ng bulaklak na nagpapaalam na handa na ang mga bulaklak na inorder niya noong nakaraang linggo. Biglang naalala ni Sojin na ngayon ang anibersaryo ng kamatayan ng ina ni Kang Hoon. Dali-dali siyang humingi ng paumanhin kay Yeonwoo, kinuha ang mga bulaklak at tumakbo patungo sa sementeryo. Tuwang-tuwa si Kang Hoon at ang kanyang ama nang makita si Sojin. Bawat taon ay naghahanda siya ng mga bulaklak para sa kanila at masaya sila na hindi rin siya nawala ngayong taon. Gustong makausap ng ama ni Kang Hoon ang kanyang asawa ng pribado, kaya naglakad-lakad ang dalawang kabataan. Naglalakad sila nang hindi sinasadya ay nakakita sila ng ilang taong nakasuot ng hanbok na kumukuha ng mga larawan para sa kasal. Hindi inaasahan, kasama rin sina Yeonwoo at Mion sa kanila. Nagkatinginan si Sojin at Yeonwoo nang may pagtataka, hindi makapaniwala na ang dalawa ay hindi nag-usap. Kahit na nagkita sila kasama ang ibang kasarian, sa daan pa uwi, napansin ni Kang Hoon na parang iniisip ni Sojin ang tungkol doon. Tapat na sinabi ni Sojin na marahil ay dahil kay Zen, kahit na nasasaktan siya ni Yeonwoo, hindi niya makontrol ang kanyang damdamin para dito. Naramdaman din ni Yeonwoo ang panibugho at sakit ng puso. Patuloy na nag-udyok si Mion, sinabing ang mga taong may ordinaryong relasyon lamang ay hindi dadalo sa libing ng ina ng isa't isa, na nagpapahiwatig ng malapit na relasyon sa pagitan ni Sojin at Kang Hoon. Nagkasalubong muli si Mion at Kang Hoon sa isang kainan sa umaga. Pinayuhan niya si Kang Hoon na umamin sa kanyang damdamin kay Sojin. Kung palampasin niya ang tamang oras para umamin, baka mawala niya ito habang buhay. Nag-almusal lang magkasama sina Sojin at Yeonwoo. Pareho silang tahimik na hindi binanggit ang nangyari kahapon, ngunit sa loob ni Sojin ay nakaramdam siya ng pagkabalisa na parang lahat ng tao sa restaurant ay tinitingnan si Yeonwoo ng may pagnanasa. Ang pagtingin sa kasintahan ng ibang tao na parang kakainin ng buhay ay talagang bastos. Inimbitahan ni Yeonwoo si Sojin na manood ng scene sa drive-in cinema, ngunit hindi nagbigay pansin si Sojin. Iniisip niya kung paano putulin ang koneksyon sa mga taong may parehong gene. Pagkatapos kumain at bumalik sa Research Institute, hindi sumuko si Mayon at hinanap si Sojin. Hindi sinasadyang nakita niya ang sapatos ni Sojin at sinabing gusto ni Yeonwoo ang brand na ito. Tumingin si Sojin at napansin na halos magkapareho ang kanilang sapatos. Iba lang ang kulay dahil gusto niyang igiit ang pagmamay-ari. Hindi niya pinansin ang reaksyon ni Sojin at sinabi niya sa sarili na 3 taon na niyang mahal si Yeonwoo at lubos silang nagkakaintindihan. Hindi sumuko si Sojin at idineklara na magkakaroon sila ng magandang relasyon ni Yeonwoo dahil si Yeonwoo ang kanyang itinakdang kasama. Ang dalawang taong may magkatugmang gene ay tiyak na magkakapareha. Bago umalis, kunwari ay mabait na pinayuhan ni Mion si Sojin na huwag pansinin ang tingin ng ibang tao kapag nakikipag-date dahil ayaw na ayaw ni Yeonwoo ang ganoong klaseng tao. Galit na galit si Sojin. Ang taong mahal niya ay may gene ng octopus na tiyak na palilibutan ng maraming babae. Sinabi niya sa sarili na kailangan niyang maging mas bukas ang isip, ngunit ang mga panunukso ni Mion ay malinaw pa rin sa kanyang isip na naging dahilan upang hindi siya mapanatag. Nang udyok din si Ari, sino ang nagsabing mahalin mo ang isang taong may gene ng playboy? Hindi magbabago ang gene. Ang linyang ito ay nagpaalala kay Sojin na kahit hindi magbabago ang gene, maaari itong mapabuti. Magdamag siyang nagpuyat, nagre-research ng isang spray na makapagpapabuti sa gene ng playboy. Nang magkasama silang manood ng scene, ibinigay niya kay Yeonwoo ang spray na ito, umaasa na magiging epektibo ito. Samantala, matagal nang umuwi ang ama ni Yeonwoo, ngunit bago pa man siya magalak, nakita ng ina ni Yeonwoo na palabas ang kanyang asawa na may dalang maleta at ipinaalam na ipapadala niya sa driver ang kasunduan sa diborsyo para sa kanya. Nataranta ang ina ni Yeonwoo at nagmakaawa sa kanyang asawa na huwag umalis, basta huwag lang silang maghiwalay. Hindi niya alintana kung sino ang kikitain niya sa hinaharap dahil ang babae na nagdalang tao at nagdulot ng kanyang pangangalo niya ay namatay na rin. Gawin na lang ng ama ni Yeonwoo ang gusto niya. Tinitigan niya ang kanyang asawa, nagdududa na ang ina ni Yeonwoo ang muling nagkatawang tao ng kanyang kabit. Nang hindi umamin ang ina ni Yeonwoo, binitawan niya ang isang pahayag. Magaling ang ina ni Yeonwoo sa paggamit ng itsura ng biktima para pilitin si Yeonwoo na manatili sa kanyang tabi na nakasusuklam sa kanya. Pauwi na, nakatanggap ng tawag si Yeonwoo mula sa kanyang ina, umiiyak na nagrereklamo tungkol sa diborsyo. Nalungkot siya at tumakbo sa kainan ni Kang Hoon para uminom. Ipinagtapat niya kay Kang Hoon na mula pa noong maraming taon na ang nakalipas. Alam na niyang ganito ang kahahantungan
ng kanyang mga magulang, ngunit dumating na rin sa wakas ang araw na ito. Medyo komplikado ang kanyang nararamdaman. Hindi nakiramay si Kang Hoon, tahimik lang na umupo sa tabi niya at nakipag-inuman sa kanya. Kinabukasan, hinanap ni Jaehyun si Yeonwoo para ipahayag ang kanyang damdamin. Sa mahalagang sandali, nakatanggap si Yeonwoo ng tawag mula kay Sojin. Lumabas na si Kang Hoon ay naghanda ng masasarap na pagkain para kina Sojin at Ari. Gusto ni Sojin na tawagan si Yeonwoo para kumain din ng konektado ang video call. Bago pa man makapagsalita, nakita niya si Mayon na lumapit at bumati. Dali-dali si Sojin na naghanap ng dahilan para tapusin ang video call. Isang babae ang nagpakita sa bahay ng lalaki ng maaga sa umaga. Naghinala si Ari na natulog si Mayon sa bahay ni Yeonwoo. Gustong tawagan ni Kang Hoon si Yeonwoo para linawin ang bagay na ito, ngunit tumanggi si Sojin. Mag-isang nag-jogging si Sojin para maibsan ang stress. Napagtanto ni Yeonwoo na labis itong nag-iisip, kaya agad niyang pinaalis si Mayon. Nagmamadali siyang lumabas para hanapin si Sojin. Biglang umulan at nag-alala si Kang Hoon na mababasa si Sojin, kaya agad din niya itong hinanap. Nauna si Yeonwoo. Nakita niya si Sojin at hinila ito sa ilalim ng payong. Pinayuhan niya si Sojin na huwag magkunwari na matapang. Kung nagsiselos siya, sabihin niya lang at ipapaliwanag niya dahil ang iniisip niya ay hindi totoo. Nalungkot si Sojin, hinawakan ang mukha ni Yeonwoo at ninais na sana ay pangit lang ang mukha nito at sana ay hindi siya doktor o mayaman para tanging siya lang ang makikita niya. Mahal kong ginang, hindi mo ba alam kung gaano kita kamahal? Nagtamisan ang dalawa at lumakad sa ilalim ng ulan, nalutas ang kanilang mga hindi pagkakaunawaan. Huling dumating si Kang Hoon na puno ng sakit sa kanyang puso. May nauna nang naghanap kay Sojin. Lagi siyang huli, isang hakbang na huli upang iligtas ang kanyang ama. Huling napagtanto ni Sojin ang kanyang damdamin. Kung nalaman niya lang sana nang mas maaga ang kanyang damdamin, sino ang nakakaalam kung iba ang magiging resulta? Tinapos ni na Sojin at Yeonwoo ang kanilang matamis na date. Bago magpaalam, tinawag ni Yeonwoo si Sojin at tinanong kung may nakalimutan siya. Nagkamali ng pagkakaintindi si Sojin at nahihiyang paulit-ulit na sinabing mahal niya si Yeonwoo. Hindi niya inaasahan na nang marinig ni Yeonwoo ang mga salitang iyon, nawala ang ngiti sa kanyang mukha. Kinuha niya ang pajer na nakalimutan ni Sojin sa kotse. Nahihiyang inagaw ito ni Sojin at tiningnan si Yeonwoo na sumakay sa kotse at umalis. Tinitigan ni Yeonwoo ang likod ni Sojin. Alam niyang gusto rin niyang marinig siyang sabihing mahal niya ito. Ngunit mula pagkabata, nasaksihan niya ang pagkasira ng kasal ng kanyang mga magulang, na naging dahilan upang hindi siya maglakas loob na suklian ang damdamin ni Sojin. Hindi rin siya sigurado kung magpapatuloy pa silang dalawa. Nasaktan si Sojin sa katahimikan ni Yeonwoo at mag-isang nag-jogging para mailabas ang kanyang emosyon. Kinabukasan, puno na naman siya ng sigla kasama sina Ari at ang kanyang mga kasamahan na pinag-uusapan ang kwento ng pag-ibig nila ni Yeonwoo. Inihayag ni Ari ang kanyang pangarap na naglalarawan na nagsimula ang kwento ng lihim na kinuha ni Sojin ang uniforme ni Yeonwoo at mula doon ay nakuha niya ang ie na tugma sa kanya. Naniniwala siya na si Yeonwoo ang kanyang itinakdang kapareha. Mula noon, nagkaroon ng karagdagang pag-unlad ang kanilang relasyon. Ang mga salitang ito ay narinig ni Miun habang paparating para hanapin si Sojin. Hindi siya lumapit at nang walang sinumang nakapansin, umalis siya. Pumunta si Sojin sa ospital para hanapin si Yeonwoo at nadismaya nang makitang hindi suot ni Yeonwoo ang kanilang magkapares na bracelet. Ipinaliwanag ni Yeonwoo na tinanggal niya ito habang naliligo at nakalimutang isuot muli. Pinaniwalaan ni Sojin ang kanyang paliwanag at masayang pinag-usapan ang pagbili ng magkapares na sapatos na pang-sports para sa paglalakbay. Umiwas si Yeonwoo at sinabi lamang na mas madalas niyang susuotin ang bracelet sa hinaharap. Hindi sumuko si Sojin at nagsimulang mag-imbestiga sa background ng pamilya ni Yeonwoo. Sa kanyang paningin, kapag magkasama ang dalawa, kailangan nilang malaman ang tungkol sa mga pamilya ng isa't isa. Malinaw na tumanggi si Yeonwoo, mahal siya ni Sojin, at hindi ang kanyang pamilya. Pagkatapos niyang sabihin iyon, ginamit niya ang trabaho bilang dahilan para umalis ng mas maaga. Naramdaman ni Sojin ang panlalamig ni Yeonwoo, kaya't ipinagtapat niya kay Ari na lalo siyang natatakot na sabihin ang kanyang nararamdaman kay Yeonwoo, baka hindi siya komportable. Masaya siya kapag kasama si Yeonwoo, ngunit pagkatapos nilang maghiwalay ay nag-aalala siya. Ang problema ay hindi niya lubos na naunawaan si Yeonwoo, kaya nagdulot ito ng ganitong sitwasyon na puno ng pagkabalisa. Itinuro ni Ari ang ugat ng problema. Nagbibiro lang si Yeonwoo, ngunit umaasa si Sojin na magiging tapat siya. Marahil si Yeonwoo ang dapat na makaranas ng pressure. Habang papasok si Sojin sa trabaho, naglalakad siya habang nagte-text at hindi napansin ang salaming pinto, kaya nabangga siya rito. Ipinadala niya kay Yeonwoo ang larawan ng kanyang mukha na may benda, nagbabahagi ng isang nakakatuwang insidente sa umaga. Sumagot si Yeonwoo ng isang larawan ng spray para sa pagpapabuti ng Jin at inimbitahan siyang mag-ehersisyo sa parke. Pagkatapos ng trabaho, agad na nawala ang masamang kalooban ni Sojin. Paglabas niya sa trabaho, masaya siyang pumunta sa parke. Nagtakbuhan at nagbiruan ang dalawa at mabilis na bumalik ang tamis ng kanilang relasyon. Nakita ni Sojin si Kang Hoon na nagjo-jogging din sa sandaling ito. Napansin niya na pareho sila ni Kang Hoon ng suot na uri ng damit. Nagreklamo siya na bago suotin ni Kang Hoon ang damit na ito, dapat ay tinanong muna niya ang kanyang opinyon at nakakalungkot na bumili siya ng isa at may kasama ng isa, kaya binigyan niya si Kang Hoon ng isa. You mean to si Yeonwoo? Ang pagbibiro sa pagitan ng dalawa
at inanyayahan silang maghapunan sa kanyang bahay. Habang ang dalawa sa kusina ay magkadikit, nababagot si Kang Hoon, hindi niya alam ang gagawin kaya binuksan niya ang si. Hindi inaasahang nakita niya si Namiyun at ang kapatid na babae ni Sojin na nag-host ng isang palabas tungkol sa pag-ibig. Hiniling ni Yeonwoo kay Sojin na kumuha ng abalon sa refrigerator. Nang buksan ang kahon, hindi sinasadyang nakita ni Sojin ang larawan ni Yeonwoo at Miyun. Sa likod ng larawan ay nakasulat ang mga salitang kisa na ipahalagahan ni Yeonwoo ang oras na magkasama sila. Napansin ni Kang Hoon ang nasasaktang mukha ni Sojin, agad na lumapit upang tingnan at mabilis na itinago ang larawan sa kanyang bulsa. Sa hapunan, binasa sa programa ang isang sulat mula sa isang manonood. Ibinahagi ng manonood na gusto nilang ipahayag ang pagmamahal sa pamamagitan ng salita at gawa, ngunit hindi sinuklian ng kanilang mga kasintahan ang kanilang pag-amin ng pag-ibig. Ito ay laging nagdudulot ng kawalan ng katiyakan sa kanila. Gusto nilang malaman kung dapat pa bang ipagpatuloy ang relasyong ito. Ang isyong ito ay tunay na sumasalamin sa kalooban ni Sojin. Naunawaan ni Kang Hoon kung ano ang gusto ni Sojin. Sa pagkakataong ito, tungkol sa paksa ng programa, sinabi niya na ang babae ay kusang nagsabi ng mahal kita, ngunit ang lalaki ay tumangging sabihin ito. Mahirap intindihin. Sumagot si Yeonwoo na mayroong mga taong nagtatago ng pag-ibig sa kanilang puso. Ang pakiramdam lang sa puso ay sapat na, hindi na kailangang sabihin. Nagtalo si Sojin na kapag mahal mo ang isang tao ng sapat, natural na gusto mong ipakita ito. Mas madalas siyang umamin ng pag-ibig. Lalalim ang pag-ibig. Mula sa kanyang pananaw, ipinaliwanag ni Yeonwoo kay Sojin na may mga bagay na simple para sa iba, ngunit napakahirap para sa ilan. Naramdaman ni Kang Hoon ang awkward na kapaligiran kaya kusa siyang nag-adjust. Nagbibiro na nagsimula ng umamin si Sojin ng pag-ibig mula nang siya ay 4 na taong gulang pa lang. Tumawa si Sojin at pagkatapos ay tumayo para pumunta sa banyo para pakalmahin ang kanyang sarili. Sa pagkakataong ito, ibinigay ni Kang Hoon ang larawan kay Yeonwoo at ipinaalam na nakita na rin ito ni Sojin. Ibinato ni Yeonwoo ang larawan sa mesa na nagsasabing walang pinagkaiba kung lumitaw man ang larawan sa harap niya o itapon ito. Nag-aalala si Kang Hoon na sa hinaharap, maaaring itapon din ni Yeonwoo ang mga alaala niya kay Sojin ng ganoon. Pauwi na, malungkot si Sojin at hindi alam ni Kang Hoon kung paano siya aaliwin kaya tahimik lang siyang nanatili sa tabi nito. Pagdating sa bahay, itinapon ni Kang Hoon ang magkatulad na damit sa basurahan, ngunit agad siyang nagsisi at pilit itong hinila palabas sa anumang paraan at niyakap ito na parang isang nawawalang kayamanan. Nakipagkita si Yeonwoo kay Miyun. Kinuha niya ang larawan at binalaan siyang huwag na niyang gawin ang mga bagay na magdudulot ng kalituhan kay Sojin. Hindi sumuko si Miyun at umamin kay Yeonwoo at nais niyang balikan siya. Ikinuwento din ni Miyun na kinuha ni Sojin ang isike mula sa sports shirt ni Yeonwoo at natuklasan na sila ang itinakdang magkapares. Nakarinig si Yeonwoo ng isang komplikadong ngiti. Pagkatapos noon, pinuntahan ni Miyun si Sojin para hamunin siya. Sinabi ni Miyun na pareho sila ni Yeonwoo na itinuturing na laro ang pag-ibig at gaano man kasaya ang laro, hindi nila isusugal ang kanilang buong buhay. Hindi naniwala si Sojin na ganoon si Yeonwoo. Matatag siya na si Yeonwoo ang kanyang itinakdang kapareha. Nagkontra-atake si Sojin na kung tunay na itinakdang kapareha niya si Yeonwoo, gagawin niya ang mga bagay na hindi pa niya nagawa para sa ibang babae. Hulaan kaya ni Miyun kung talagang may iba si Yeonwoo sa kanyang puso. Hindi sumuko si Sojin at hinamon si Miyun na sabihin ang kanyang kondisyon para sa hamon. Nagmungkahi si Miyun ng unang kondisyon, huwag na huwag gumamit ng magkapares na gamit. Itinaas ni Sojin ang magkapares na bracelet. Patunay na nalampasan na ang kondisyong ito. Nagpatuloy si Miyun sa ikalawang kondisyon, huwag na huwag ilantad ang kasintahan sa pamilya o mga kaibigan. Nakalampas din ito dahil alam ng mga kakilala ni Yeonwoo sa Research Institute ang kanilang relasyon. Gayunpaman, para sa susunod na dalawang kondisyon, hindi na makatutol si Sojin. Una, huwag na huwag banggitin ang pamilya at pangalawa, huwag na huwag sabihin ang imahal kita. Gayunpaman, ayaw pa rin sumuko ni Sojin. Bukas na ang beach trip nila ni Yeonwoo. Determinado siyang lampasan ang dalawang natitirang kondisyon. Kinabukasan, masayang naglaro ang mag-asawa sa beach, ngunit umiiwas si Yeonwoo na kumuha ng magkasamang litrato. Sa tuwing itataas ni Sojin ang kamera, humanap siya ng dahilan para umiwas. Nang makakita ng isang mailbox sa beach, hinila ni Sojin si Yeonwoo para magsulat ng mga liham sa isa't isa para sa susunod na taon. Puno ng pagmamahal ang isinulat niya na mahal niya si Yeonwoo. Natapos na rin ni Yeonwoo ang pagsusulat at ibababa na sana ang liham sa mailbox nang makatanggap siya ng tawag mula sa ospital. Hawak ni Sojin ang dalawang liham nila para ilagay sa mailbox, ngunit hindi sinasadyang nakita niya sa liham ni Yeonwoo na nakasulat lamang na hindi niya alam kung sino ang makakasama ni Sojin pagkatapos ng isang taon. Umaasa siyang magiging isang lalaking nagmamahal sa kanya ng buong puso. Sa sandaling ito, napagtanto ni Sojin na hindi kailanman inisip ni Yeonwoo ang kanilang hinaharap. Kahit na magkasama pa sila, handa na siyang maghiwalay. Masakit sa kanya, kaya mabilis niyang tinapos ang biyahe. Pauwi na, nahilo si Yeonwoo at muntik ng maaksidente. Pinayuhan siya ni Sojin na mayroon siyang gene na nagdudulot ng retinal degeneration at kailangan niyang bigyang pansin ang kanyang kalusugan. Kasabay nito, lasing na lasing si Miyun sa restaurant ni Kang Hoon. Nag-alala si Kang Hoon na baka ginawin siya kaya ginising niya ito. Ngunit hindi sinasadyang ibinunyag ni Miyun ang isang nakakagulat na lihim. Ang sports shirt na lihim na kinuha ni Sojin para sa eksperimento ay maisiki ni Kang Hoon. Nang araw na iyon, nang pag-usapan ang pagkuha ni Sojin ng FK sample mula sa sports shirt, mapanuyang humiti si Yeonwoo at sinabing napagkamalan ni Sojin ang damit ni Kang Hoon na kanya. Kaya ang FK sa damit na iyon ay kay Kang Hoon at si Sojin mismo ang itinakda
nakatakdang kapareha ni Kang Hoon. At hindi si Yeonwoo. Nagulat si Kang Hoon, lumingon at nakita si Sojin na nakatayo sa pintuan. Hindi matanggap ni Sojin ang biglaang katotohanan ito. Naalala niya ang mga pagkakataong naramdaman niya ang kakaibang koneksyon na palagi niyang iniisip na kay Yeonwoo. Ngunit sa katunayan, sa bawat pagkakataon ay naroon si Kang Hoon. Sinubukan lang niyang makahanap ng pagkakapareho kay Yeonwoo, kaya hindi niya napansin si Kang Hoon na laging nasa tabi niya. Ayoko naniwala sa katotohanan ito. Nagpa siya siyang subukan muli kung mayroon ba talagang telepatya sa pagitan niya at ni Yeonwoo. Pumili siya ng dalawang lokasyon tulad ng dati at pareho silang pupunta ayon sa kanilang nararamdaman upang makita kung magkikita sila. Ginamit ni Yeonwoo ang lumang trick, humiling sa kanyang kasamahan na lihim na subaybayan si Sojin. At iulat ang bawat galaw niya. Sumakay siya sa kanyang sasakyan at naghintay ng ulat mula sa kanyang kasamahan. Nang malapit na siya sa huling destinasyon, hindi sinasadyang nakita ni Sojin ang anino ng kasamahan ni Yeonwoo, ngunit inakala niya na ito ay isang pagkakataon lamang. Pagdating niya sa lugar, agad na nakita ni Sojin si Yeonwoo. Tuwang-tuwa siya, naniniwalang mayroon silang tunay na telepatya, kaya marahan siyang lumapit, umaasang sorpresahin siya. Ngunit hindi niya sinasadyang narinig si Yeonwoo na nagrereklamo sa telepono sa kanyang kasamahan na hindi tumpak ang impormasyong ibinigay nila dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin niya nakikita si Sojin. Malamig ang damdamin ni Sojin. Sa isang iglap, nagpa siya siyang panatilihin ang distansya kay Yeonwoo. Tinawagan niya at nagkunwari na nasa ibang lugar siya. Agad namang sumagot si Yeonwoo na papunta na siya para makita siya. Ngunit naengkwentro niya ang banggaan sa trapiko at umaasa na maghihintay si Sojin para sa kanya. Pagkababa niya ng telepono, lumingon siya at nagulat nang makita si Sojin na nakatayo mismo sa harap niya. Nabulgar ang katotohanan. Napilitan si Yeonwoo na aminin na walang telepatya. Lahat ng nakaraang pagkakaisa ay inayos niya. Sinubukan niyang ipaliwanag na ang kanilang pagmamahalan ay walang kinalaman sa FA. Dahil sa sirang paniniwala, hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Pinuna niya si Yeonwoo sa paggamit ng kanyang tiwala para dayain siya at kailangan niya ng oras para kumalma. Pagkatapos ng ilang malungkot na araw, biglang pinuntahan ng ina ni Yeonwoo si Sojin. Sinabi niya na simula ngayon ay hindi na siya magpapapayat o magpapaganda pa dahil napagtanto niya na walang silbi ang pagkapit sa isang asawang hindi siya mahal. Ang tanging pinagsisisihan niya ay sa kanyang anak dahil sa mga nakaraang taon ay nasaksihan siya nitong nabubuhay sa pagdurusa at iyon ang nagdulot ng kawalan ng tiwala nito sa pag-ibig. Hindi alam ni Sojin na ang ina na ito ay ang ina ni Yeonwoo at na pinag-uusapan nito ang kanyang sariling anak. Kinabukasan, nakatanggap si Yeonwoo ng balita na nasunog ang greenhouse ng kanilang pamilya. Namatay ang kanyang ama at ang kanyang ina ay nasa koma. Lumabas na ang ina ni Yeonwoo ang kusang tumawag sa kanyang ama pauwi para pag-usapan ang diborsyo. Nang hanapin siya ng kanyang ama sa greenhouse, isang hindi inaasahang sunog ang sumiklab na kumitil sa kanyang buhay. Ang pamilya ay nawasak sa isang gabi. Hindi matanggap ni Yeonwoo ang shock na ito. Matapos niyang asikasuhin ang libing ng kanyang ama, lumabas siya para humanap ng tahimik na lugar. Nag-alala si Sojin at ang iba pa sa kanyang kalagayan. Sa huli, nag-text si Yeonwoo na nakarating na siya sa isang mainit na lugar upang burahin ang masakit na alaala. Biglang naalala ni Sojin ang beach na napuntahan nila at mabilis na pumunta doon. Agad na nagpunta si Sojin sa beach at doon nga nakita niya si Yeonwoo. Nalaman niya ang katotohanan tungkol sa ina ni Yeonwoo sa libing, kaya sinabi niya sa kanya ang mga salitang sinabi ng kanyang ina. Nang makita walang reaksyon si Yeonwoo, hinawakan niya ang noo nito at napagtantong mataas ang lagnat niya. Pagkatapos ay dinala niya ito sa hotel para alagaan. Maingat na nanatili si Sojin sa tabi ni Yeonwoo, umaasang malalampasan niya ang sakit na ito. Ibinunyag ni Yeonwoo ang tungkol sa kanyang pagkabata nang matuklasan niyang nagtataksil ang kanyang ama at ang kapaitan nang lagi siyang pinababayaan ng kanyang ina na nalulunod sa nakaraan. Nag-text si Sojin kay Kang Hoon na nagsasabing nahanap na niya si Yeonwoo at magkasama silang magpapalipas ng gabi. Pagkatapos ay nakatulog siya nang hindi namamalayan. Pagkatapos matanggap ang balita, hindi mapakali si Kang Hoon kaya't nagpa siya siyang hanapin si Sojin. Ngunit nang makarating siya, naramdaman niya na labis siyang nag-alala ng walang dahilan. Nang magising si Sojin, umalis na si Yeonwoo at nag-iwan lamang ng maliit na papel na may mensahe ng pasasalamat at paumanhin. Naglakad-lakad si Sojin sa kalye ng mag-isa sa isang malungkot na kalooban. Kinuha niya ang emergency pager na ibinigay ni Kang Hoon sa kanya. Niloloko ang sarili na kahit pindutin niya ang call button, hindi agad makakahanap si Kang Hoon dito. Ngunit pagkapindot niya ng buton, biglang lumitaw si Kang Hoon sa harap niya. Ikinagulat ni Sojin. Walang sinabi si Kang Hoon, hinila lang ang kamay ni Sojin para kumain. Samantala, isang lalaking nakaitim na may mga larawan ni Yeonwoo, ng kanyang mga magulang at ng kabit ng kanyang ama na nakadikit sa dingding. Ang mga larawan ay may mga markang S at ang susunod na target ng lalaki ay si Yeonwoo. Hindi maintindihan ni Sojin kung bakit umalis si Yeonwoo nang walang paalam. Kinabukasan, kusang ibinalik ni Yeonwoo ang magkapares na bracelet at iminungkahi ang paghihiwalay, umaasang magiging masaya siya. Sa piling ng kanyang tunay na kapareha, si Kang Hoon, gumamit si Sojin ng walang kontrol na pagkain upang pagalingin ang sakit ng paghihiwalay. Ngunit ang mga alaala ni Yeonwoo ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isip. Sa tuwing sinusubukan niyang kalimutan, mas lalo niya itong naaalala. Nakita ni Kang Hoon ang paghihirap ni Sojin, kaya't siya mismo ang nagpunta kay Yeonwoo upang payuhan siyang huwag basta-basta sumuko. Nagpa siya si Yeonwoo dahil habang mas matagal siyang kasama si Sojin, mas lalo niya itong minamahal at natatakot siyang malunod sa pag-ibig at hindi niya matupad ang kanyang pangako sa kanya habang buhay. Naniniwala siya na ang maagang pag-alis ay ang
ang pinakamainam para sa kanilang dalawa. Sinubukan ni Kang Hoon na tulungan si Sojin na malampasan ang sakit sa pamamagitan ng pag-aaya sa kanya na mag-jogging. Binilhan pa niya ito ng kumikinang na tsinelas na parang isang bata. Ang mga bata ay masayang nagtatatalon. Nagpa siya si Kang Hoon na hindi na palalampasin ang pagkakataon. Humingi siya ng tulong sa kapatid ni Sojin na pumili ng damit at ayusin ang buhok, umaasa na magpakita sa kanya na may bagong anyo. Nang makita si Kang Hoon na nakasuot ng jacket at may hawak na baukwet ng bulaklak, natigilan si Sojin ng ilang segundo. Nang yayain siya ni Kang Hoon na mag-date, doon lamang siya natauhan. Nagpunta silang dalawa sa ice rink. Matyagang tinuruan siya ni Kang Hoon mag-skate. Ngunit patuloy na naaalala ni Sojin ang matatamis na sandali nila ni Yeonwoo. May mga alaala na kahit anong pilit mong kalimutan, bigla na lang silang sumusulpot. Samantala, upang mabilis na makalimot kay Sojin, humingi si Yeonwoo ng tulong sa kanyang kasamahan upang ayusin ang isang blind date. Gayunpaman, isang di sinasadyang salita lamang ng kabilang partido ay sapat na upang ibalik ang pagkamis kay Sojin sa kanya. Sa kabutihang palad, dumating si Miun sa tamang oras at sinira ang blind date. Alam ni Miun na niloloko lang ni Yeonwoo ang sarili. Para bigyan ng pagkakataon ang sarili, ipinahiwatig niya na mula ngayon ay titigilan na niya ang casual relationships at mananatili lamang sa isang tao. Naintindihan ni Yeonwoo ang ibig sabihin nito, ngunit hindi siya sumagot. Inihatid ni Kang Hoon si Sojin pauwi. Nang papalapit na si Sojin sa bahay, nakita niya ang poste ng ilaw sa harap ng bahay na puno ng maliliit na ilaw. Alam niya agad na si Kang Hoon ang gumawa nito. Hindi rin nagtago si Kang Hoon. Ipinaliwanag niya na dahil sira ang ilaw sa kalye, nag-aalala siya na hindi ligtas para sa kanya ang maglakad sa gabi. Naantig si Sojin. Hindi maiwasang maalala ang 4 na taon na ang nakakaraan nang siya at si Kang Hoon ay voluntaryong lumahok sa eksperimento tungkol sa utak at cognition. Noong panahong iyon, inakala ng mga mananaliksik na mag-asawa sila. Nang malaman ang totoo, labis silang nagulat dahil ang aktibidad ng mga neuron sa kanilang utak ay magkatulad na nagpapakita na sila ay nalantad sa magkatulad na bagay at halos magkapareho ang kanilang mga sensory reaction. Naalala ni Sojin na sa loob ng maraming taon, ang taong laging nasa tabi niya ay si Kang Hoon. Siguro dapat niyang seryosong isaalang-alang ang relasyon ng Aiki sa pagitan niya at ni Kang Hoon. Kinabukasan, si Yeonwoo ay nagsagawa ng cesarean section sa isang buntis na minsan ay nagtangkang tumalon mula sa gusali. Nagpasalamat ang pasyente kay Yeonwoo para kay Sojin. Sinabing kung hindi dahil sa payo ni Sojin, hindi na niya gustong mabuhay pa. Malusog na isinilang ang bata, ngunit nawala ng maraming dugo ang pasyente at lumubha ang sitwasyon. Sa ilalim ng masusing pangangalaga ni Yeonwoo, sa wakas ay nalagpasan din ng pasyente ang critical na kalagayan. Muling nasaksihan ni Yeonwoo ang kahinaan ng buhay. Nang bumalik siya sa silid ng kanyang ina, naalala niya ang mga salitang sinabi ng kanyang ina kay Sojin. Umaasa rin ang kanyang ina na magkakagustuhan sila ni Sojin. Ayaw nang pigilan ni Yeonwoo ang kanyang damdamin. Sa pagdadala ng kaba sa kanyang puso, hinanap niya si Sojin, ngunit pagdating niya sa kanto, nakita niyang inaalalayan ni Sojin si Kang Hoon sa tabi ng kalsada, habang naghihintay ng sasakyan. Pareho silang nataranta. Kanina lamang, nagulat sa Ji tungkol sa isang bumbero, si Seo, na malubhang nasugatan sa isang insidente ng sunog at isinugod sa emergency room ng ospital. Hindi nila makontak si Kang Hoon, kaya agad silang nataranta. Nalaman ni Yeonwoo ang balita, kaya nagmaneho siya para ihatid silang dalawa sa ospital. Nang makita ang ilang bumbero na naghihintay sa labas ng operating room, bumigat ang pakiramdam ni Sojin. Sa sandaling iyon, narinig niya ang boses ni Kang Hoon. Lumingon si Sojin at nakita siyang papalapit. Sa sandaling iyon, naalala niya ang eksena na umiyak siya sa bisig ni Kang Hoon nang mamatay ang kanyang ama. Ang araw na iyon ang pinakamadilim na araw sa kanyang buhay. Alaala, ang paglimot ay nagbura ng lahat ng nangyari noon na naging dahilan din upang makalimutan niya ang taong laging nasa tabi niya, si Kang Hoon. Ngayon na nakasandal siya kay Kang Hoon, doon lamang niya napagtanto na ang taong laging nagpoprotekta sa kanya, ang taong nagpapangiti sa kanya kapag siya ay naghihirap ay ang kanyang ifiki ng pag-ibig. Inangat ni Sojin ang kanyang ulo mula sa yakap ni Kang Hoon, lumingon para hanapin si Yeonwoo. Ngunit napansin na umalis na pala si Yeonwoo nang hindi niya namamalayan. Niyakap siya ni Kang Hoon at nangakong laging nasa tabi niya. Pinayuhan ni Ari si Kang Hoon na magtapat na ng kanyang damdamin kay Sojin para maalis si Yeonwoo sa kanyang isipan. Sa pakikinig sa payo, inanyayahan ni Kang Hoon si Sojin sa lugar na pinupuntahan ng mga magkasintahan. Sa bawat pagtatagpo ng kanilang mga mata, sa bawat paglapit nila ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Gayunpaman, naramdaman niya na hindi pa lubos na nakakalimot si Sojin kay Yeonwoo. Para sa kanya, ang damdamin ni Sojin ang palaging pinakamahalaga at handa siyang maghintay hanggang sa tuluyang makalimutan ni Sojin ang nakaraan bago magtapat ng kanyang damdamin. Lumahok si Yeonwoo sa isang aktibidad sa isang ampunan at nalaman niyang tinutulungan na pala ng kanyang ama ang mga ulila doon sa loob ng mahigit 25 taon, lalo na ang isang batang lalaki na inalagaan niya ng husto. Nang makita ang larawan ng batang lalaki, naalala ni Yeonwoo na nakita na niya ito noong bata pa siya. Noong panahong iyon, ipinagtanggol niya ang kanyang ina at hinanap ang kabit ng kanyang ama. Hinabol siya ng anak ng kabit at tinanong kung bakit niya sinasabi ang
ang mga salitang walang respeto tungkol sa kanyang ina. Sinabi ni Yeon-woo sa batang lalaki na ang kanyang ina ay isang mang-aagaw na kinuha ang pinakamahalagang bagay sa kanilang pamilya. Mula noon ay hindi na niya nakita ang batang lalaki. Hindi niya akalain na ang batang lalaki pala ay ang palaging sinusuportahan ng kanyang ama. Sa sandaling ito, sinabi ng isang madre na ang batang lalaki ay matanda na ngayon at naging isang pari. Nang banggitin ito, nagkataong dumaan ang pari. Naalala ni Yeon-woo na ang pari ay naroroon sa libing ng kanyang ama. Tinanong niya ang pari kung naaalala nito ang kanilang pagtatagpo noong bata pa sila. Sinabi ng pari na siya ay tao na ng Diyos at tuluyan ng pinutol ang lahat ng koneksyon sa nakaraan. Hindi na nagtanong pa si Yeon-woo, ngunit may naramdaman siyang kakaiba. Sa totoo lang, hindi niya alam na ang pari palagi palang lihim na sinusubaybayan ang kanilang pamilya. Ang sunog na ikinamatay ng kanyang ama ay kagagawa ng pari. Sinira niya ang paso ng halaman na binili ng ina ni Yeon-woo na naging dahilan upang sumabog ito nang pumasok ang kanyang ama sa greenhouse. Agad na sumabog ang paso at ang buong flower room ay naging dagat ng apoy. Namatay agad ang ama ni Yeon-woo sa lugar habang ang kanyang ina ay nawalan ng malay. Ngayon, muling target ng purgatorio sina Yeon-woo at Sojin. Habang hindi pa rin namamalaya ni Yeon-woo ang paparating na panganib, nakatanggap si Sojin ng abiso para sa voluntaryong gawain. Doon lang niya naalala na silang dalawa pala ang nagparehistro para sa aktibidad na ito bago sila naghiwalay. Gusto niyang iwasan si Yeon-woo, nakaramdam ng hiya at gustong kanselahin ang kanyang partisipasyon, ngunit sinabihan siyang hindi niya ito maaaring kanselahin. Nag-atubili si Sojin na lumahok, sinubukang lumayo kay Yeon-woo, ngunit bumagsak ang malas nang maglinis sila ng kanal. Si Sojin at Yeon-woo, na parehong mahilig sa katahimikan, ay hindi sinasadyang nagkita. Lumingon siya para umiwas, ngunit hindi niya inaasahang makakita ng pugad ng tambo sa kanal. Narinig ni Yeon-woo ang kanyang pagkasindak, sinabihan siyang huwag gumawa ng ingay at dahan-dahang umatras, pagkatapos ay hinawakan ang kanyang kamay at tumakbo ng mabilis. Pareho silang tumakbo mula sa kanal patungo sa pangunahing kalsada, at nang huminto sila ay napagtanto nilang mahigpit pa rin nilang hawak ang kamay ng isa't isa. Nahihiya si Sojin na bitawan ang kamay, at nang akmang magsasalita na siya para mabawasan ang tensyon, isang pambato ang tumuklaw sa kanyang noo. Upang maiwasan ang pagkalat ng lason, binuhat ni Yeon-woo si Sojin papunta sa kalapit na ospital. Matapos maghiwalay, muling nagkaroon ng intimate na pagtatagpo ang dalawa. Hindi mapakali ang kalooban ng bawat isa. Kinagabihan, pagdating sa bahay, sinubukan ni Yeon-woo na tanungin si Sojin kung ano ang pakiramdam niya nang makita ang kanyang faithful lover. Mahirap man ay sumagot si Sojin na masaya siya. Kinabukasan, pagbalik niya, naghihintay na si Kang Hoon sa pick-up point. Nang makita si Sojin na bumaba ng sasakyan, agad siyang nag-alala sa sugat nito. Nakita ni Yeon-woo ang dalawa na malapit na umalis at tanging sakit sa puso ang kanyang naramdaman. Maingat na iminungkahi ni Mi-eun ang ideya na gustong makasama si Yeon-woo. Pareho silang malungkot kaya pwede silang maging magkaibigan. Diretsahang sinabi ni Yeon-woo na hindi niya makalimutan at hindi rin niya kayang pakawalan si Sojin. Lubos siyang nagsisisi na kusa niyang iniwan si Sojin. Binigyan siya ni Yeon-woo ng huling pagkakataon, pinayuhan siyang hanapin si Sojin at ipagtapat ang kanyang damdamin. Kung makakuha siya ng sagot, hindi na siya mangungulit. Kung tanggihan, kailangan niyang bumalik sa kanya. Buong tapang na hinanap ni Yeon-woo si Sojin para mag-usap. Matapos maghiwalay, palagi siyang nagsisisi at madalas na naaalala ang gabing magkasama sila. Bago maghiwalay, nagmakaawa siya kay Sojin na bigyan siya ng isa pang pagkakataon. Kahit na hindi pa rin nakakalimot si Sojin, tinanggihan niya ang pakiusap ni Yeon-woo. Nang akmang magsasalita pa si Yeon-woo, biglang sumulpot si Kang Hoon, umaasang hindi guguluhin ni Yeon-woo ang isip ni Sojin. Pagkatapos niyang magsalita, ibinalik niya si Sojin sa kanyang silid. Natakot si Kang Hoon na baka makaligtaan niya muli ang pagkakataong makuha si Sojin. Sa huli, ipinagtapat niya ang kanyang damdamin sa kanya. Pagkatapos magsalita, pumakbang siya ng dahan-dahan palapit kay Sojin. Sumagot si Sojin ng likas at umiwas, hindi sinasadyang nahulog ang paso ng halaman sa mesa. Nabali ang paso sa maraming piraso. Nang linisin ito ni Kang Hoon, nagulat siya nang matuklasan na mailangis at sodium sa ilalim ng paso. Lumalabas na sinamantala ng pari ang pagkaabala ng lahat para ilagay ang paso sa harap ng bahay ni Sojin at iwanan ang isang card na may pangalan ni Kang Hoon. Akala ni Sojin regalo iyon ni Kang Hoon, kaya inuwi niya ang paso. Maingat na nagplano ang pari, ngunit hindi niya inaasahan na mababasag ang paso. Nabigo ang plano. Nakakita si Kang Hoon ng card na may pangalan niya sa paso. Napagtanto niya na malubha ang sitwasyon, ngunit upang hindi mag-alala si Sojin, nagsinungaling siya na ang paso ng halaman ay regalo niya bago siya umalis. Diretsahang ipinahayag ni Sojin ang kanyang iniisip, umaasang bibigyan siya ni Kang Hoon ng kaunting oras. Nangako si Kang Hoon na maghihintay hanggang sa tuluyang makalimutan ni Sojin si Yeon-woo at tanging siya na lang ang nasa puso nito. Kinabukasan, ginawa ni Kang Hoon ang langis at sodium mula sa paso ng halaman bilang eksperimento. Ipinakita ng mga resulta na sasabog ang dalawang sangkap na ito kapag nadikit sa tubig. Nahanap niya ang tindahan ng bulaklak na nagbenta ng paso at sa pamamagitan ng mga record ng inventaryo ng tindahan, nahanap niya ang address ng supplier. Upang matiyak ang kaligtasan ni Sojin, bumili si Kang Hoon ng malaking kahon ng mini fire extinguishers at iba pang self-defense tools. Pinayuhan si Sojin na dalhin ito para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Sa kabilang banda, tinanggihan ni Sojin ang kahilingan ni Yeon-woo na makipagbalikan, kaya nagpasya siyang mag-resign at dalhin ang kanyang ina sa ibang bansa para magpagaling. Ibinahagi ni Yeon-woo ang balita sa pagpunta niya sa ibang bansa kay Kang Hoon at ipinagkatiwala rin niya si Sojin kay Kang Hoon. Pagkatapos, nag-imbita si Yeon-woo kay Mi-eun sa restaurant kung saan sila unang nagkita para formal na magpaalam.
ipinaalam. Gustong sumama ni Miyun sa kanya, kahit saan man siya magpunta, gusto niyang makasama siya, ngunit tinanggihan ni Yeonwoo ang intensyon ni Miyun. Sa kasalukuyan, kaibigan lamang niya ito. Paulit-ulit na nag-isip si Kang Hoon, at sa huli ay nagpa siya pa rin siyang sabihin kay Yeonwoo ang tungkol sa pagtanggap ni Sojin ng paso ng halaman na naglalaman ng pampasabog. Sinuri niya na walang kaaway si Sojin. Hindi siya maaaring malagay sa panganib. Pinaghihinalaan niya na ang taong gustong saktan si Sojin ay maaaring may kaugnayan sa pagkamatay ng mga magulang ni Yeonwoo. Pinag-isipan ni Yeonwoo ang mga kahina-hinalang tao sa paligid niya at naalala ang pari na nagdulot sa kanya ng kakaibang pakiramdam. Kaya agad siyang tumayo at nagpunta para imbestigahan ang detalyadong impormasyon tungkol sa pari. Dumating si Kang Hoon sa supplier ng mga halaman at totoo nga, maraming paso doon na eksaktong katulad nung kay Sojin. Nakakita rin siya ng larawan sa isang libro. Ito ay isang group photo ng pari at ng mga tao sa simbahan. Ang pinaka nakakatakot sa kanya ay ang dingding na puno ng mga larawan ng pamilya ni Yeonwoo at sa gitna ay ang larawan ni Sojin. Nang makita ang larawan ni Sojin na may markang X, nakaramdam si Kang Hoon ng masamang kutob. Agad siyang tumawag kay Sojin ngunit hindi niya ito makontak. Nagmamadali siyang tumakbo pa uwi at nakita na mayroon din palang natanggap na katulad na paso ang restaurant. Matapos sirain ang paso, nalaman niyang may nagdala pala nito kamakailan. Kaya agad siyang humabol sa labas at nakita ang anino ng pari. Tumakbo ng matulin si Kang Hoon para mahuli siya, ngunit ang pari ay napakamapanganib at mabilis na tumakas. Dahil dito, agad na nagpunta si Kang Hoon sa simbahan upang maghintay at hulihin siya. Sa oras na ito, nakuha na ni Yeonwoo ang impormasyon nang dumating ang pari sa ampunan. Nalaman niyang may kakambal pala ang pari. Naalala niya ang usapan nila ng pari, napansin na bagaman magkamukha ang dalawa, sa pamamagitan ng kanilang mga reaksyon sa usapan, makikitang hindi iisa ang taong nakausap niya sa dalawang pagkakataon. Sinabi ng madre na mabilis na naampon ang kapatid ng pari sa ampunan. Hindi niya alam kung bakit ibinalik ito, ngunit ang nakakagulat ay pagkatapos ibalik, sinunog ng kapatid ang bahay ng kanyang adoptive parents, at pagkatapos ay sangkot pa sa maraming sunod-sunod na kaso ng panununo. Bilang isang problemadong bata, agad na naintindihan ni Yeonwoo na ang sunog sa kanilang pamilya ay kagagawa ng kapatid ng pari. Ang pinakaapurahang bagay ngayon ay hanapin kung nasaan ang taong iyon. Kasabay nito, dumating si Kang Hoon sa simbahan at nakita ang pari na nagsasagawa ng misa. Ang oras na nakalagay sa kalendaryo ay nagsasaad na magsisimula ang misa ng 7. Ngunit nang makita niya ang pari sa labas ng restaurant, lumagpas na ng 7. Nagsaliksik si Kang Hoon sa paligid at nalaman na dahil sa personal na dahilan ng pari, kakasimula pa lamang ng misa. Mas naging kumbinsido siya na ang pari ang salarin. Pagkatapos ng misa, lumapit siya at kinuwestiyon ang pari tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at plano. Gayunpaman, wala namang kaalam-alam ang pari tungkol sa pagtatanong na ito. Kinumpirma ni Ari, isang kakilala ng pari, na buong araw siyang kasama ng pari. Kinailangan umanong ipagpaliban ng pari ang misa dahil sa masamang kalusugan at hindi naman siya lumabas. Ipinakita ni Kang Hoon ang larawan na kinunan sa nursery upang patunayan na ang pari ay sanhi ng pagkamatay ng iba at ngayon ay lihim na nananakit ng iba. Biglang nakaramdam ng matinding sakit ng ulo ang pari. Hindi niya mapigilang maalala ang sinabi ng kanyang kapatid. Masakit niyang pinaalalahanan si Kang Hoon na pigilan ang lugar na iyon kung hindi ay magkakaroon ng sunog o mamamatay ang isang tao. Ngunit huli na ang lahat. Nang mag-isa si Sojin pauwi, tinakpan ng kapatid ng pari ang kanyang bibig at pinatulog siya. Ginawa siyang biktima sa kanyang kamay. Dinala ng kapatid ng pari si Sojin sa tindahan ng bulaklak na pinamamahalaan ng kanyang ina noong bata pa siya at pagkatapos ay nagpadala ng mensahe kay Yeonwoo. Hiniling ni Yeonwoo kay Kang Hoon na pumunta sa lugar kung saan sila unang nagkita para iligtas si Sojin. Kasabay nito, sinabi ng pari kay Kang Hoon na ang gumagawa ng masama ay ang kanyang kakambal at kailangan niyang pigilan ito kung hindi ay patuloy itong mananakit ng iba. Agad na tinawagan ni Kang Hoon si Sojin, ngunit hindi siya makatawag. Lumalaki ang kanyang pagkabahala. Agad siyang nagpunta sa nursery ng kapatid ng pari para maghanap ng bakas. Mabilis na nakita ni Kang Hoon ang isang mapa sa dingding na may markang maraming lugar kung saan nagkaroon ng sunog. Ipinaalam niya sa pari ang huling lokasyon sa mapa at tinanong kung mayroong anumang kahina-hinalang lugar na malapit doon. Sumagot ang pari na malapit doon ang dating tindahan ng bulaklak ng kanyang ina. Agad na tumakbo si Kang Hoon doon at sinabihan ang pari at si Ari na tumawag ng pulis. Sa oras na ito, si Yeonwoo, sa tulong ng kanyang mga alaala noong bata pa, ay nakarating sa lugar. Nakita niyang nakatali si Sojin sa upuan. Nag-aalala niyang tinanong si Han tungkol sa kalagayan ni Sojin, ngunit mula sa likuran, pinatulog siya ng kapatid ng pari at tinali. Sa puntong ito, inilabas na ng pari ang lahat ng sikreto. Dati, pumunta si Yeonwoo sa bahay ng pari. Sinumbatan ang ina nito na inagaw ang kanyang ama at sinabi na ang buong pamilya nila ay masasama. Sa sandaling iyon, nalaman ng kapatid ng pari na ang nakikipag-date sa kanyang ina ay may asawa pala. Balak niyang hanapin ang ama ni Yeonwoo para makipag-ayos, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Sinabi niyang mabuti ang pakikitungo ni Yeonwoo sa kanya, hindi tulad ng kanyang ex-husband, at nangako
nangako rin siyang makikipag-divorce. Naisip ng kapatid ng pari na nakialam ang kanyang ina sa pamilya ng iba na lumalabag sa moralidad, kaya itinulak niya ang kanyang ina at tumakbo. Nahulog ang kanyang ina sa lupa at isang kandila sa mesa ang nahulog din na nagliyab sa mga nasusunog na bagay. Nasaksihan niya ang pagkamatay ng kanyang ina sa gitna ng apoy at sinisi niya ang lahat sa ama at anak ni Yeonwoo, sumusumpa na maghihiganti. Pagkatapos lumaki, nakita ng kapatid ng pari ang ama ni Yeonwoo na namumuhay ng masaya, kaya tinanong niya ito kung naaalala pa ba siya nito. Ni hindi nga naalala ng ama ni Yeonwoo ang kanyang kapatid. Nang linawin niya ang kanyang pagkakakilanlan, binalaan ng ama ni Yeonwoo na tapos na ang nakaraan. Hindi na siya dapat magpakita sa kanyang harapan. Ang kapatid ng pari, na puno ng galit, ay sinunog muna ang kabit ng ama ni Yeonwoo at pagkatapos ay pinaslang din ang ama. Tungkol naman sa ina ni Yeonwoo, nasugatan siya ng sumugod sa apoy para iligtas ang ama ni Yeonwoo. Matapos ibunyag ang katotohanan, ibinuhos ng kapatid ng pari ang gasolina sa lupa. Nang sumapit ang oras ng kanilang usapan, sinindihan niya ang apoy sa paso ng bulaklak. Nagliyab ang buong tindahan ng bulaklak. Tinanggal ni Yeonwoo ang tali ni Sojin at pitrotektahan siya habang tumataka sila. Sa gitna ng laban para sa buhay, labis silang nag-alala sa kaligtasan ng bawat isa. Hindi nagtagal, dumating sina Kang Hoon at ang pulis. Upang protektahan si Sojin, nakipaglaban si Kang Hoon sa kapatid ng pari sa gitna ng apoy. Natumba ang kapatid ng pari. Balak na sana siyang hilahin palabas ni Kang Hoon para mabuhay siya at magdusa ng kaparusahan. Ngunit sa sandaling iyon, nakita ng kapatid ng pari ang anino ng kanyang ina na lumitaw sa gitna ng apoy, kaya itinulak niya si Kang Hoon at pumasok sa apoy. Nailigtas sina Sojin at Yeonwoo at dinala sa ospital. Malungkot na ipinaalam ni Kang Hoon sa pari na hindi niya nailigtas ang kapatid nito. Nalungkot ang pari. Naging pari siya para lamang tubusin ang kasalanan ng kanyang kapatid. Hindi niya inaasahan na aabot sa puntong hindi na ito maililigtas. Nagising si Sojin. Nang malaman niyang isinugod si Yeonwoo sa operating room, labis siyang nasaktan. Umiyak siya at sinisi si Yeonwoo dahil nasugatan ito sa pagprotekta sa kanya. Natapos ang operasyon, hindi kritikal ang kalagayan ni Yeonwoo, ngunit sa sunog. Dahil sa pagliligtas kay Sojin, napahawak siya sa nasusunog na rehas na nagdulot ng matinding paso sa kanyang kanang kamay, kaya't hindi na siya makakahawak ng kutsilyo sa operasyon. Binisita ni Sojin si Yeonwoo dahil sa insidenteng ito, napagtanto niyang hindi niya ito kayang kalimutan. Akmang sasabihin na sana niya kay Yeonwoo na huwag nang pumunta sa Amerika, ngunit pinuto na siya ni Miun at ng kanyang mga kasamahan. Nagising na ang ina ni Yeonwoo mula sa koma. Ayaw na niyang mamuhay ng walang direksyon, kaya nagpasya siyang umalis kasama si Yeonwoo para magsimula ng bagong buhay. Naintindihan ni Miun na hindi pa rin nakakalimot si Yeonwoo kay Sojin. Ipinahayag niya kay Sojin ang oras ng pag-alis ni Yeonwoo, umaasang magkikita silang dalawa at masabi ang lahat ng kailangan nilang sabihin upang hindi sila maging mga alaala na mahirap kalimutan sa kanilang mga puso. Nang malapit nang lumipad si Yeonwoo, nagmamadaling humabol si Sojin sa paliparan, ngunit hindi niya makita ang anino nito. Napaiyak na lang siya sa sakit. Tumakbo si Sojin sa paliparan, ngunit sa kasamaang palad ay nakaalis na si Yeonwoo. Muli silang nagpalipas ng pagkakataon. Sa gitna ng kanyang sakit sa puso, nilagnat si Sojin. Inalagaan siya ni Kang Hoon at pinainom ng gamot. Nang bumaba ang lagnat ni Sojin, kusa siyang umalis, hindi na tulad dati na palagi siyang nakakapit. Paglabas ng bahay ni Sojin, madilim ang pakiramdam ni Kang Hoon, hindi alam kung ano ang gagawin sa kanyang damdamin para kay Sojin. Sa isang kainan, hindi sinasadyang nakita niya si Miun. Tinanong ni Miun kung ngayong wala na si Yeonwoo na humahadlang, magiging maayos ba ang pagitan nila ni Sojin. Kailangan ni Kang Hoon ng kausap. Sinabi niya kay Miun na dati, palagi niyang iniisip na kapag umalis si Yeonwoo, magkakaroon siya ng pagkakataong pumasok sa puso ni Sojin at paibigin siya. Ngunit nang masaksihan niya ang mga reaksyon ni Sojin kay Yeonwoo, napagtanto niya na hindi makakawala si Sojin kay Yeonwoo. Ang pag-ibig para kay Yeonwoo ay hindi magbabago dahil sa distansya. Ang nararamdaman lang ni Sojin para sa kanya ay pagkakaibigan o pagmamahal sa pamilya. Siguro, dapat na siyang bumitaw. Napagtanto ni Miun ang kanyang damdamin para kay Yeonwoo. Sa kanyang paningin, ang paggawa ng lahat ng paraan para mapasaya ang kabilang partido, kung hindi naman ito kailangan ng kabilang partido, ay magiging pasanin. Kaya pinayuhan niya si Kang Hoon na hayaan ang taong gusto mo na pumili para sa kanilang sarili. Iyon ang paggalang at pagpapakasakripisyo. Nag-date si Sojin at Kang Hoon. Dumating si Kang Hoon sa lugar na madalas nilang puntahan noong bata pa sila. Sinabi niya kay Kang Hoon na labis siyang nagsisisi dahil ginamit niya ang pagkakapareho ng Ifiti para hanapin ang kanyang minamahal na nagdulot ng kapahamakan kay Yeonwoo. Nagpasya siyang hintayin si Yeonwoo na bumalik. Nakuha ni Kang Hoon ang resulta na gusto niya. Kahit na nadismaya at nalungkot siya, gumaan din ang kanyang pakiramdam. Sa huli, niyakap niya si Sojin ng isang beses. Tinapos ang kanyang walang katapusang pag-ibig na walang kapalit. Pagkaalis ni Sojin, hindi sinasadya niyang nakita si Miun na naglalakad-lakad para maglabas ng sama ng loob. Inamin niya na tinanggihan siya ni Sojin at pinagtatawanan ang sarili dahil laging gustong alagaan ang iba, ngunit hindi nakakuha ng tapat na pagmamahal mula sa kahit sino. Taos pusong sinabi ni Miun na siya ay napakabait na tao, sadyang hindi pa niya nakikita ang kanyang swerte. Maaaring may mga taong naghihintay na alagaan niya sa paligid niya. Lubos na naintindihan ni Kang Hoon ang ibig sabihin ng mga salita ni Miun at gulat na napatingin sa kanya. Nahiyang yumuko si Miun. Isang taon pagkatapos, bumalik sa bansa si Yeonwoo at naging mobile doctor sa isang liblib na probinsya. Pumunta si Sojin sa Research Institute kung saan siya nagtatrabaho para
para sa libreng genetic testing para sa mga matatanda sa kanayunan. Nasa iisang lugar sila ngunit ganap na nagpalitan. Pagkaraan ng ilang araw, nang bumalik si Sojin sa probinsya para ibigay ang resulta ng pagsusuri, narinig niya ang pamilyar na boses na tumawag sa kanyang pangalan mula sa likuran. Paglingon niya, gulat siyang nakita si Yeonwoo. Matapos ang isang taong hindi pagkikita, pareho silang napuno ng damdamin, ngunit pinigilan nila ang kanilang pagkamis sa isa't isa. Binabagabag pa rin si Yeonwoo sa halos pagkapahamak ni Sojin, at pessimistic siyang magiging malungkot si Sojin kung mananatili siya sa tabi nito. Hindi siya nangahas lumapit kay Sojin. Hindi rin nangahas si Sojin na magtanong tungkol sa mga karanasan ni Yeonwoo sa loob ng isang taon. Hindi niya alam kung may ibang babae ba sa tabi nito. Matapos ang isang simpleng pag-uusap, kailangan nilang umalis. Buong gabi na nag-isip si Sojin. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito, kaya sumulat siya ng postcard para kay Yeonwoo, umaasang makakapagsimula silang muli. Pumunta siya sa lugar kung saan nag-date si Yeonwoo para magpadala ng postcard, at hindi niya inaasahang nandoon din si Yeonwoo. Binasa ni Sojin ang mga nakasulat sa postcard kay Yeonwoo. Inamin na nagkamali siya sa pagpipilit na maghanap ng kasintahan batay sa esehi at pinalampas ang tapat na pag-ibig ni Yeonwoo. Ngayon, gusto lang niyang sundin ang kanyang puso at laging nasa tabi ni Yeonwoo. Niyakap ni Yeonwoo ng mahigpit si Sojin, ipinahayag na hindi siya tumitigil sa pag-iisip sa kanya. Mas humigpit ang kanilang yakap, naramdaman ang matinding pagtibok ng puso ng bawat isa. Sa wakas, nagtagpo rin ang pag-ibig. Ito ay isang kahangahangang biyaya ng tadhana. Samantala, sa isang programa, hayagang ipinahayag ni Miun na hindi na siya polyamorous. Gusto niyang subukan ng totoo ang pakiramdam ng pagmamahal sa iisang tao at matutong magmahal. Paglingon niya, nakita niya si Kang Ho na nakatayo sa labas na may hawak na bulaklak sa kamay, nakangiti sa kanya ng may kagalakan. Nagtatapos dito ang pelikula. Kung nagustuhan mo, hanapin ang orihinal na pelikula. Sa ngayon, paalam at hanggang sa susunod na mga video. Bye-bye.